Hindi ko po kayang bayaran yan, sir. Pero kung may iba po akong pwedeng gawin, sabihin niyo lang po, gagawin ko po. Tomorrow, come to my office. 8 in the morning, don't be late. Wika ng lalaki bago lumabas ng shop na parang may iniisip na malalim. Kinaumagahan, anong gagawin ko? Lord, sana po matulungan ninyo ako. Wika ni Momay habang hawak ang maliit na rosaryo na ipinagdadasal niya mula pa sa pagkabata. Hindi na kita pagbabayarin ng buong halaga ng suit. Pero kailangan mo pa rin bayaran ang pagkakamali mo. Ikaw ang magiging labandera sa resort ko sa loob ng 2 buwan. Tayong dalawa lang ang nandoon. Please, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Sir naman, ang judger mo. Hindi naman po. I saw your half smile. Hala, ang kapal. Ang feeling. Ay, sorry po. Sir, saan po ba yun? Hindi ko pa yata kayang magtrabaho sa isang resort na hindi ko malang alam. At kung ako kayo lang yun nandun, parang hindi naman po yata tama. Hindi mo kailangang mag-alala. Dadaling kita sa resort ko at doon ay matututunan mo paano magtrabaho ng maayos. Matino. And by the end of the 2 months contract, baka matutunan mo din na mag-ingat. Kasi not everyone likes me. Malamang, napakasungit mo. May binubulang ka? Oh, wala, sir. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sino nagsabi sa'yo na pumasok ka rito nang walang paalam? Malamig na tanong ni Lance. Hindi man lang inangat ang tingin mula sa kanyang laptop. Napakagatlabi si Momay. Pilit na pinapalakas ang loob. Sir, ako po yung naghatid ng mga nilabhan. Palpak talaga sila. Bakit ba kasi ako po yung inutusang pumunta sa lugar na to? Kainis. Bulong ni Momay sa sarili. Sa wakas, tumingin si Lance. Pinasadahan siya ng matalim na tingin mula ulo hanggang paa. Labandera? Aniya na puno ng sarkasmo. Bakit nandito ka? Wala ka bang ibang mas abot kayong lugar na dapat puntahan? Nanlaki ang mga mata ni Momay. Ngunit sa kabila ng inis na nararamdaman, ngumiti siya ng bahagya. Pasensya na po, sir. Akala ko po matutuwa kayo kung mismong ako ho ang maghahatid ng nilabhan ninyo. Singhal na Lance sabay balik sa laptop. Huwag ka magkakamali ulit. Ang oras ko ay mahalaga. Mas mahal kaysa sa buong buwan ng sweldo mo. Umalis ka na. Sumusobra ka na. Isa pang pagsusungit mo, makikilala mo talaga ako. Wika pa ni Momay na may tunog paghahamon. Nabigla naman si Lance, kaya inilang hakbang niya lamang ang pagitan nila ni Momay. Show me what you got then. Hi, ako si Momay. Masaya ako makilala ka. Crazy. Wika ni Lance at bumalik na sa pwesto. Sa halip na ma-offend, napailing si Momay. Ang sungit mo pala, sir. Kaya siguro wala kang jowa. Sandaling tumigil si Lance at tiningnan siya. Tila hindi ito makapaniwala sa narinig. Ngunit bago pa siya makasagot, tumalikod na si Momay. Dala ang kanyang mga natitirang tapang at ngiti. Bye, sir. Lagi mong tandaan. Kaya kong linisan kahit ang madumi mong utak. What? Hindi makapaniwalang wika ni Lance, pero hindi na siya nilingon ni Momay. Masaya na itong naglakad palayo at wala nang iniwan na kahit ano. At sa hindi niya maipaliwanag sa loob ng ilang segundo, napako ang tingin ni Lance sa kanyang papalayong likuran. Momay. Si Lance Salvador ay isang aroganteng CEO ng pinakamalaking jewelry company sa bansa. Kilala siya bilang perfectionist at masungit. Walang sino mang empleyado ang tumagal sa kanya ng matagal. Ayusin yung trabaho ninyo. I hate those people who only give me headaches.
Nagmamadaling nagsipagkilo sa mga tao. Hindi na sila nagtanong pa dahil kilala na nila kung paanong magalit si Lance. He, as a CEO, he rules because he deserves to be the ruler. He's not just Lance. Pero maya-maya pa, ang opisina ni Lance ay sobrang tahimik. Maliban sa tunog ng kanyang sapatos habang naglalakad. Hawak niya ang report na ikinaiinis niya. Papel na malapit ng mapunit dahil sa higpit ng pagkakahawak niya dito. Can someone explain to me what this mess is? Who had the audacity to submit this garbage? Wika ni Lance. Sir, that was my report but Wika ng empleyado na halatang kinakabahan. But? Are you seriously giving me a but right now? Do you think the boardroom will accept your excuses when they see these ridiculous errors? Or should I let you explain this nonsense to them instead? Wika ni Lance habang ang kanyang galit ay lalong tumitindi. Sir, I sincerely apologize. I thought... Wika ng empleyado, pilit na nagpapaliwanag. That's the problem. You thought... I don't pay you to think and fail. I pay you to deliver results. Accurate and flawless. Do I need to remind you how much is at stake here? Wika ni Lance na nag-aalab sa galit. I'll fix it immediately, sir, I promise. Wika ng empleyado na halos mangiyak-iyak. You better do more than fix it. One more mistake like this, and I'll make sure you won't have an office to step into tomorrow. Now, get out of my sight. Wika ni Lance na mariing tinuro ang pinto. Agad na lumabas ang empleyado. Iniwan si Lance na galit habang nakatitig sa maling report. Dahil masakit ang ulo ni Lance, nakapagdesisyon na muna siyang lumabas para magpahangin. Lance had enough shits today to deal with others. Sa coffee shop sa labas ng office, nakasalubong niya ang babaeng halos hindi na magkamayaw sa daladala. Mukhang halos wala pa itong suklay. Mabuti na lamang din at naalala ni Lance ang suit niya ang kailangan niya sa susunod na araw, kaya agad niyang tinawagan ng sekretary niya para ipa-dry clean ito. Sa kabilang banda naman ay si Momay, isang simpleng babae na nagtatrabaho bilang labandera sa isang maliit na laundry shop malapit sa kanilang lugar. Hindi man marangya ang buhay, nagpapasalamat siya dahil sa tulong ng isang kapitbahay na medyo pinala din sa buhay. Napasok siya sa trabaho. Late na si Momay nakapasok sa trabaho dahil sa hindi tumunog ang alarm niya. Nagulat pa siya na halos nakatsinelas lang siya noong makita niya ang sarili niya sa salamin. Momay, mag-ingat ka sa mga damit na yan. Mahal pang mga yan. Baka magkamali ka, ha? Wika ni Aling Berta, ang may-ari ng shop. Opo, Aling Berta. Ginagawa ko naman po ng maayos. Wika pa ni Momay habang marahan niyang kinukusot ang isang mamahaling suit na ipinalondri ng isang kliyente. Dahil sa sipag at tiyaga, unti-unti niyang natutunan ang paghawak sa mga mamahaling kasuotan ng mayayaman. Ngunit sa tuwing nakakakita siya ng magagara at branded na damit, napapaisip siya kung ano kayang pakiramdam ng mga taong may kakayahang may-ari ng ganoon. Mabuti na lang at napasok mo ang trabahong to, Momay. At least kahit papaano may dagdag kita ka na para kay nanay at kay bunso. Wika ni Aling Berta na halatang hanga sa kasipagan ni Momay. Ngunit hindi alam ni Momay na ang simpleng trabaho niya bilang labandera ang mag-uugnay sa kanya sa isang mundo na hindi niya kailanman inaasahan. Ang mundo ng supladong CEO na magbabago ng takbo ng kanyang buhay. Pero isang araw dahil sa hindi inaasahang pagkakataon at dahil hindi naman lahat ng araw ay perpekto, nagkamali si Momay sa pag-aasikaso ng mga damit. Habang abala siya sa paglalaba at nagawa pang kumanta-kanta, ay aksidenteng nahalo niya ang isang decolor na suit sa mga puting damit. Pagkatapos ng cycle sa washing machine, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang resulta. Ang dating puting suit ay may mga mantsa ng kulay pula at asul. Halos mabitiwan niya ang damit sa kaba. Diyos ko, paano na to? Ang mahal-mahal ang itsura ng suit na to. Wika ni Momay habang halos maiyak.
Na-imagine niya rin ang kaganapan kung saan nakaluhod siya sa kanyang amo at humihingi ng pagkakataon. O kaya naman ay hinahalikan ng sapatos ng may-ari para patawarin lamang siya. Hindi kasi basta average people lang ang nagpapalabas sa kanila. Every people who go to their shop screams sophistication sa tuwing maiaabot na damit to dry and clean. Nagmamadali siyang tumakbo kay Aling Berta. Aling Berta, may problema po tayo. Nasira ko po yung suit. Wika ni Momay habang hawak ang damit na namantsahan. Nanlaki rin ang mata ni Aling Berta nang makitang kasuotan. Momay! Alam mo ba kung kaninong suit na yan? Wika ni Aling Berta na napahawak pa sa kanyang ulo. Hindi po. Kliyente lang po na dumating kahapon. Wika pa ni Momay habang nanginig. Basta, ang balita ko CEO ng pinakamalaking jewelry company sa bansang may-ari niyan. Hindi mo rin masasabing nagsisinungaling sila pero basta ewan, Diyos ko, paano na to? Wika pa ni Aling Berta na halos mabingi naman si Momay sa lakas ng sigaw nito. Natigilan pa si Momay dahil hindi niya inaasahan na ang simpleng pagkakamali ay magdadala sa kanya sa harap ng isang tao na kilala sa kanyang pagiging masungit at walang patawad. Alam niya ang araw na ito ay magbabago ng kanyang buhay pero sa anong paraan? Hindi pa niya alam. Kinakabahan si Momay habang tumititig na sa melansyahang suit. Hindi niya alam ang gagawin. Ngunit alam niyang kailangan niyang ayusin ang sitwasyon bago pa ito lumala. Aling Berta, baka naman may paraan pa para maayos to. Pwede po kaya nating subukan ulit labahan o gamitan ng bleach? Tanong ni Momay, umaasa na may solusyon. Momay, hindi pwede. Mas lalo lang masisira ang tela niyan kung babanlawan mo ng bleach. Teka, tingnan mo nga yung label ng suit. Mukhang may special care instructions niyan eh. Wika ni Aling Berta habang sinuri ang tela. Paano po yan? Hindi ko po kayang humarap sa may-ari niyan. Sagot pa ni Momay na halata ang takot sa boses. Momay, wala na tayong magagawa ngayon. Hintayin na lang natin ang kukuha ng suit bukas. Kapag dumating siya, mag-sorry ka ng maayos. Sa totoo lang, wala naman akong kilalang tao na kayang bumili ng ganyang klaseng suit. Kaya hindi ko alam kung anong klaseng tao ba makakaharap mo. Wika pa ni Aling Berta sabay buntong hininga. Kinabukasan, nagbukas ng shop si Momay ng mas maaga kaysa karaniwan. Halos hindi siya nakatulog buong gabi dahil iniisip niya ang magiging reaksyon ng kliyente. Buong umaga ay tense siya habang inaasikaso ang ibang labada. Palaging sinisilip ang pinto sa takot na baka dumating ng may-ari ng melansyahang suit. Relax ka lang, Momay. Wika pa ni Aling Berta. Wala ka namang magagawa kung sisirain mo ang sarili mong araw. Harapin mo na lang kapag dumating na siya. Lumipas ang tanghali, ngunit wala pa rin ang kukuha ng suit. Hapon na, at nagkaroon ng kaunting pag-asa si Momay. Siguro po hindi na siya babalik. Tanong ni Momay habang may halong pag-asa ang boses. Baka busy lang, sagot pa ni Aling Berta habang abala sa pag-aayos ng mga resibo. Pero tandaan mo, ang mga mayayaman, palaging dumadating kapag least expected. Kaya huwag ka masyadong mag-relax dyan. Habang papalubog ang araw, bahagyang nabuhayan ang loob si Momay. Pero ang kaba niya ay bumalik nang biglang bumukas ang pinto ng laundry shop at pumasok ang isang lalaking nakamahal na suit at mukhang napakataray ng tindig. Nasaan ang suit ko? Bika ng lalaking may malamig at malalim na boses. Hindi ito ang lalaking kahapon na nag-abot sa kanila ng suit. Tinanong pa nila kung anong suit. Noong makumpirma na nga ang tinutukoy nitong suit, ay ang suit na nasira ni Momay, ay halos matawag na ni Momay lahat ng santo. Nanlamig si Momay habang dahang-dahang lumalapit sa lalaki. Bit-bit ang naman siyang suit na maayos niyang tinupi. Halos hindi siya makatingin ng diretso habang iniaabot ito. Pasensya na po, sir. Wika ni Momay na halos pabulong. May nangyari pong hindi inaasahan. Nalagyan po ng mantsang suit na niyo.
Handa po akong bumawi o gawin ng kahit ano para maayos to. Tinitigan siya ng lalaki ng matagal na parang sinusuri ang bawat salitang lumabas sa kanyang bibig. Maya-maya, kinuha nito ang suit mula sa kanyang kamay. Mancha? Wika ng lalaki, sabay tiningnan ng damit. Isang malalim na hinga ang kanyang pinakawalan bago muling tumingin kay Momay. Ikaw ang gumawa nito? Tumango si Momay na nanginginig. Opo sir, ako po ang naglaba. Hindi ko po sinasadya. Alam mo ba kung magkano ang suit na to? Wika ng lalaki na may bahid ng lamig sa boses. Mas mahal pa to kaysa sa 1 taon mong sweldo. Paano mo babayaran ngayon to? Halos paiyak naman si Momay, pero pilit niyang pinatatag ang sarili. Hindi ko po kayang bayaran, sir. Pero kung may iba pong pwede po akong gawin, sabihin niyo lang po. Gagawin ko po. Tahimik na tinitigan siya ng lalaki na para bang pinag-iisipan ang kanyang sagot. Sa gilid naman, si Aling Berta ay tahimik ding nagmamasid. Halatang takot nang makialam. Isa kang maswerte. Wika ng lalaki matapos ang ilang saglit. Kung ibang tao pa to, baka kinasuhan ka na. Pero hindi ako mag-aaksaya ng oras para sa isang katulad mo. Akala ni Momay ay tapos na ang usapan. Pero nagpatuloy ang lalaki. Pero hindi ito matatapos ng ganito lang. I want you to come to my office tomorrow. I have a task for you. Nanlaki ang mga mata ni Momay. Opo sir, anong oras po? 8 in the morning, don't be late. Wika ng lalaki bago lumabas ng shop na parang may iniisip na malalim. Pagkaalis ng lalaki, napaupo si Momay sa isang silya, nanginginig pa rin. Aling Berta, ano pong gagawin ko? Parang napakalaking problema po nito. Basta sumunod ka na lang sa kanya bukas, Momay. Wika ni Aling Berta. Pero kung ako sa'yo, magdasal ka ng mabuti. Hindi na makatulog si Momay ng gabing yon. Iniisip niya kung ano ang maaaring ipapagawa sa kanya ng supladong kliyente. Hindi niya alam na ang simpleng pagkakamaling iyon ang magiging simula ng isang kwentong magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Kinabukasan sa loob ng maliit na bahay ni Momay, hindi siya mapakali. Kakaasikaso siya sa sarili. Ang isip at katawan niya ay sabay na nagugulahan. Halos 5:00 pa lamang ng umaga pero gising na siya. Nagmamadaling mag-ayos. Hala, hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin. Wika ni Momay sa sarili habang tinitingnan ng sarili sa salamin. Iniwasan niya mag-isip ng masama, pero hindi niya maalis ang kabang nararamdaman. Nagbihis siya ng simpleng damit at inayos ang buhok, pero para bang may hindi tama. Pakiramdam niya tila hindi siya handa para sa isang malupit na pagsubok na naghihintay sa kanya. Anong gagawin ko, Lord? Sana po matulungan niyo ako. Wika ni Momay habang hawak ang maliit na rosaryo na ipinagdadasal niya mula pa pagkabata. Kumuha siya ng ilang sandali upang huminga ng malalim. Magdasal at magtiwala na baka may dahilan ng lahat ng nangyari. Habang iniiwasan niya mag-isip ng masama, umikot ang kanyang mga mata sa paligid ng maliit na lang tahanan. Simple lamang ang buhay nila at hindi siya sanay sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Mga formal na tao, mga mamahaling gamit, at mga posibleng pagdedesisyon na maaaring magbago ng lahat. Ngunit alam niyang walang atrasan. Kailangan niyang harapin ang anumang mangyari sa susunod na mga oras. Mabilis na lumipas ang oras at nang mag-7 ng umaga, nagmadali siyang lumabas ng bahay. Bago pa man siya maglakad patungo sa opisina ni Lance Salvador, ang CEO na minsan naging sanhe ng kanyang kaba, nag-iwan siya ng mensahe kay Aling Berta. Aling Berta, maghahanap po ako ng paraan para makabayad ng suit. Pasensya na po talaga. Wika ni Momay sa isang text message. Habang papalapit siya sa lugar kung saan tinukoy ni Lance, lalo pang dumami ang mga tanong sa kanyang isipan. Ano bang ibig niyang ipagawa sa akin? Tanong ni Momay na siya rin sumagot sa sarili. Baka naman pagtawanan lang ako dun. Wika niya na may pag-alinlangan.
Nang marating niya na ang malaking building kung saan nagtatrabaho si Lance, natulala siya sa laki ng gusali. Pangmayaman talaga, bulong ni Momay sa sarili habang umaakyat sa hagdang-hagdang hadaan. Dahil sa kabang nararamdaman, halos hindi niya napansin na may mga tao na nagmamasid sa paligid. Hindi siya pwedeng magkamali. Hindi siya pwedeng magpakita ng kahinaan. Kaya't pinilit niyang maglakad ng matatag at tingnan ang mga taong nakakasalubong niya sa mata. Hanggang sa nakarating siya sa lobby ng building. Hi, how can I help you? Tanong ng receptionist sa kanya. Si Sir Lance Salvador po, may appointment po ako. Sagot ni Momay na medyo nanginginig ang boses. Ah, ikaw pala si Momay. Sige, hintayin mo siya sa lounge. Pumunta ka lang sa taas. Wika ng receptionist na may ngiti. Hindi na inisip kung gaanong kabigat ang loob ni Momay sa mga susunod na sandali. Dahil sa kaba, nakaramdam siya ng init sa katawan. At habang naghihintay siya sa lounge, hindi niya maiwasang magsalita ng mag-isa. Ano ba kasing ipapagawa nito sa akin? Ano bang klaseng tao siya? Tao ba talaga yun? Tanong ni Momay sa sarili, na ang mga tanong ay pumipigil sa kanyang magsalita ng buo. Ngunit wala na magagawa. Darating na siya sa mismong puntong hindi na siya pwedeng umatras. Dinala si Momay ng mukhang sekretary ni Lance patungo sa elevator na tila may kaunting pag-aalala sa kanyang puso. Akala niya, ito na ang pagkakataon niya na mapansin at matulungan sa kanyang sitwasyon na siguro, tulad ng mga kwento sa pelikula, magiging instant secretary siya na magugustuhan siya ng CEO. At nagtatapos sa isang fairy tale na kasal. Pero sa mga susunod na sandali, napagtanto niyang mas malayo pa pala sa kanyang inaasahan ang mangyayari. Wala siya sa telenovela, nasa realidad siya. Pagpasok nila sa opisina, naghintay pa sila sandali bago pumasok si Lance. Sit down, faster. Wika ni Lance ang walang emosyon sa boses. Hindi halata ang kahit anong pagkabahala. Kailangan nating ayusin ang nangyari sa suit. Hindi ko pwede basta na lang palampansin ang nangyari. Alam ng lahat ng tao dito kung gaano ko kaayaw sa mga palpak. Ilang libo rin ang halaga ng suit na yon para lang sirain mo ng ilang minuto. Ngayon, nandito ako, inuubos ang oras ko sa walang kwentang bagay dahil lang sa iyong pagkakamali. Sir, ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Momay na nagsimula na magduda. Hindi siya sanay sa ganitong klaseng usapan. Ang simpleng labandera na naging labandera sa isang kumpanya na hindi niya kayang suungin. Hindi na kita pagbabayarin ng buong halaga ng suit. Pero, kailangan mong bayaran ng pagkakamali mo. Wika pa ni Lance. Ikaw ang magiging labandera sa resort ko sa loob ng 2 buwan. Isang paraan lang yan para matutunan mong mag-ingat sa mga detalye. Dadalhin ka ng assistant ko doon mamaya. Magiging ikaw lang at ako roon. Kaya sana maghanda ka. So please stop thinking nonsense. Sir, hindi naman po. Ang judger niyo naman po. I saw your half smile. Alang kapal. Ang feeling, sorry po. Nanlaki ang mga mata ni Momay at nagsimulang mag-alala. Sir, saan po ba yun? Hindi ko po yata kaya na magtrabaho sa isang resort na hindi ko alam. At kung ako lang po at kayo doon, parang hindi po yata tama. Hindi mo na kailangang mag-alala. Dalan kita sa resort ko. At doon, matututunan mong magtrabaho ng maayos, matino. At by the end of the contract na 2 months, baka matutunan mo din mag-ingat. Kasi not everyone likes me. Wika ni Lance na tila wala nang ibang paliwanag. Like you, na napakasungit. May binubulong ka ba? O, wala sir. Dahil wala nang ibang choice, nagdesisyon na si Momay na sumunod. Pagkalipas ng ilang oras, si Lance na mismo ang nagdala sa kanya sa resort na matatagpuan sa isang liblib na lugar sa tabi ng dagat. Isang lugar na para bang dinisenyo lang para sa mga yayaman, mga villa, malalawak na taniman ng bulaklak, at malinaw na tubig na nakakaintriga.
Pagdating nila sa resort, tinanggap siya ng isang staff at ipinakita ang kanyang tutuluyan. Tanging siya at si Lance lamang ang naroon sa loob ng 2 buwan. Walang ibang bisita, walang ibang empleyado, at para ba ang buong resort ay naging kanilang mundo. Sa mga susunod na araw, ikaw mag-aalaga ng mga gamit ko. Linisin mo ang mga kwarto at maglaba. Walang ibang gagawa nito kundi ikaw. Wika ni Lance, hindi makikita sa muka ang kahit anong emosyon. Nag-aalinlangan naman si Momay. Hindi pa rin siya sigurado kung paano na siya sa mga susunod na linggong yun. Ang matinding takot at kaba ay nararamdaman niya. Ngunit ang mas malalim na takot ay hindi niya kayang magtagumpay sa harap na Lance. Sa Lance na hindi makikita ng ibang tao kundi ang malupit na CEO na walang trabaho. Sir, hindi ko po alam kung kaya ko. Wika ni Momay na humarap kay Lance at nagsimulang mag-isip ng ibang paraan upang makalabas. Alam ko, kaya nga ikaw lang ang dadalhin ko rito para matutunan mong mag-adjust. Wika ni Lance na hindi pa pinapakita ang kahit anong simpatiya. Magsimula ka na at pag-aralan mong mabuti kung paanong gumagana ang lahat. Gusto kong makita kung paano mo mapagbubuti ang mga bagay-bagay. Pagkaalis na Lance na iniwan si Momay sa resort, nagsimula na siyang maglinis at mag-organisa. Hanggang sa mga sumunod na linggo, nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Ang dating simpleng labandera na walang kaalam-alam sa mundo ng mga mayayaman at mga business tycoon ay nahulog sa isang mundo na puno ng mga pagsubok. Dito, walang ibang makakasama kundi si Lance, ang CEO na may sariling misteryo. At si Momay ang maghuhugas at maglilinis sa harap ng isang buhay na puno ng hindi inaasahang pagtatagpo at mga pagsubok. Isang araw nadatnan ni Lance si Momay na tila malalim ang iniisip habang nakatanaw sa malayo. Nakaupo ito sa harap ng bintana. Napansin naman ni Lance ang lungkot sa mga mata ni Momay kaya't pabiru siyang nagsabi. Kung gusto mo talagang tumakas, lumangoy ka ngayon pa lamang. Kasi malayo-layo pa dito ang pinanggalingan natin. Siya pa lang ang daan palabas, diba? Bahagyang natawa pa sa Lance. Pero alam naman niyang may halong katotohanan ang kanyang sinabi. Kung lumangoy na nga kaya ako. Sagot pa ni Momay na tila may himig ng inis. Pero may bahagyang biro rin. Tumalikod ito mula sa bintana at hinarap sa Lance. Subukan mo. Sagot na Lance. Nagbibiro pa rin. Pero sa tingin ko, baka hindi mo kayanin sa liit ng bitas mo. At saka, sino magsisilbi sa akin? Halos 1 linggo na rin silang magkasama. Si Lance na abala sa kanyang mga kailangang ayusin at si Momay na napilitang magbayad ng kanyang pagkakautang sa pamamagitan ng paglilingkod sa binata. Sa kabila ng lahat, hindi niya maitatanggi na unti-unti niyang nakikita ang pagiging masigasig at masiyahin ni Momay kahit minsan ay mataray ito. Subalit, tila naaapektuhan na rin si Momay sa ugali ni Lance. Ang dating mahiyain at laging tahimik na si Momay ay natututo ng sumagot at magsungit. Sa mga nakaraang araw, madalis siyang napapansin ng sarili na napapasagot sa mga biro at komento ni Lance. Nakakainis ka rin minsan. Alam mo ba? Biglang sabi ni Momay habang tinitingnan si Lance na abala sa pag-aayos ng kanyang mga papeles. Tumingala naman si Lance mula sa ginagawa niya at ngumiti ng nakakaloko. Ako? Bakit? Dahil sinasabi ko ang totoo? O dahil alam mong hindi ka makakatakas kahit anong gawin mo? Napailing si Momay, pero hindi niya mapigilang mapangiti. Bagamat mahirap ang kanilang sitwasyon, hindi niya maitatanggi na may kakaibang ginhawang dulot ang kanilang palitan ng salita. Parang may bago siyang natututunan tungkol sa kanyang sarili. At marahil, kay Lance din. Nagkibit balikat si Momay, sabay balik sa bintana. Hindi niya alam kung bakit, pero kahit minsan ay nakakairita ang presensya ni Lance, hindi niya rin maiwasang hanapin ito kapag tahimik ang paligid. Alam mo kung ganyan ka lang lagi, baka hindi ko kayanin dito.
Sabi ni Momay, pilit na pinapanatili ang seryosong tono. Pero siguro nga, mas okay na nandito ako kaysa tumakas at hindi pa alam kung saan pupulutin. Bigla namang natahimik si Lance. May bahagi ng sinabi ni Momay na tumama sa kanya. Hinayaan niyang bumalik si Momay sa pagmumuni-muni nito habang tinatapos niyang mga papeles na kailangan niyang asikasuhin. Ngunit hindi nagtagal, hindi niya napigilang muling magsalita. Alam mo ba? Simula niya habang tumayo at lumapit sa bintana kung saan nakatayo si Momay. Hindi madali ang tumakas, pero minsan, mas mahirap ang manatili. At ikaw, Momay, pinipili mong manatili kahit pwede ka maghanap ng ibang paraan. Bilib ako sa'yo. Napalingon pa si Momay. Hindi sigurado kung seryoso si Lance o nagbibiro lang ulit. Pero sa tono ng boses nito, tila may sinseridad. Napangiti siya ng bahagya. Hindi ko alam kung compliment ba yan o pinapasaringan mo lang ako. Sagot pa ni Momay pero may halong biro na rin ang kanyang tono. Umupo naman si Lance sa tabi ng bintana. Itinukod ang siko sa tuhod at tumingin sa kanya. Compliment yon, sagot niya ng diretsyo. At hindi ko madalas gawin yan, kaya sulitin mo na. Napailing naman si Momay, pero hindi na siya sumagot. Sa kabila ng kanilang madalas na asaran at palitan ng salita, unti-unting naging komportable si Momay sa presensya ni Lance. Kung dati inis na inis siya sa pagiging palabiro at minsan ay pagkamataray nito, ngayon ay natututunan niya ng sumabay at mas kilalanin ang binata. Sa gabing yon, habang tahimik na nagtatrabaho si Lance at si Momay naman ay abala sa paghanda ng hapunan, napaisip si Momay. Bakit nga ba parang hindi ko na gustong tumakas? Napansin naman ni Lance ang tahimik na si Momay at ngumiti. Huwag mo sabihing iniisip mo pa rin ang pagtakas. Tanong niya, sabay lagay ng isang papel sa gilid ng lamesa. Hindi tumingin si Momay sa kanya pero sumagot. Hindi na. Sabi mo pa nga, di ba? Mas mahirap ang manatili. Saglit siyang tumigil. Tumingin siya kay Lance at ngumiti. Pero minsan may sense ka rin pala. Nagkatawanan na lang silang dalawa. At sa unang pagkakataon, naramdaman nilang tila lumalapit na ang loob nila sa isa't isa. Sa gitna ng mga asaran at hirap ng kanilang sitwasyon, may namumuong tiwala at pagkakaibigan na hindi nila inaasahan. Matapos ang isang buwan ng kanilang hindi maipaliwanag na pagsasama, hindi inaasahan ni Momay na iimbitahan siya ni Lance sa isang business date. Nagduda pa si Momay kung anong dahilan ng biglaang paanyaya. Ngunit wala siyang magawa kundi ang sumama. Habang naghahanda siya sa kanyang isusuot, hindi niya maiwasang magtanong sa sarili kung bakit tila kinakabahan siya. Pagdating nila sa venue, agad na nagpaalam si Lance upang asikasuhin ang kanyang business partner. Dahil may duda sa business partner si Lance at para malaman kung ano ang plano nito, ay gumawa sila ni Momay ng plano. Kapag nakita mo kami nakaupo, do as you please. Huwag ka magpapahalata dahil maraming matang nagmamasid. Naiwan pa si Momay sa entrance mag-isa at naghintay ng tamang oras para isakatuparan ang plano. Sinabi ni Lance na magkunwari siyang magagalit at bubuhusan siya ng tubig upang mahuli raw sila ng babae sa akto ng pagtataksil. Bagamat kinutuban, pumayag si Momay sa plano. Iniisip na bahagi lamang ito ng laro ni Lance. Ngunit sa hindi niya inaasahang pagkakataon, biglang nanikip ang kanyang dibdib nang makita niyang may nakaangklang braso sa isang babae kay Lance. Habang papalapit ang mga ito sa mesa, hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Hindi ba't alam niyang peke ang lahat ng to? Bakit parang totoo ang sakit? Tanong niya sa sarili habang pilit niyang pinapakalma ang sarili. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Huminga ng malalim at pilit na iwinaksi ang nararamdamang selos. Plano lang to. Trabaho lang to. Paulit-ulit niyang sinasabi sa isip. Kinuha niya ang baso ng tubig na nasa kanyang harapan at tumayo. Handa nang gawin ang kanilang napag-usapan.
Paglapit na Lance sa kanya, sumigaw si Momay gaya ng kanilang plano. Anong ibig sabihin nito, Lance? Tanong niya. Pinipilit na lagyan ng galit ang kanyang boses habang pinagtitinginan sila ng mga tao sa paligid. Pero sa halip na buhusan ng tubig sa Lance, sa babae niya ito na ibuhos. Kasabay ng sigaw niya. At ikaw, anong karapatan mo agawin siya? Napatigil si Lance sa gulat. At maging ang babae nanlaki ang mga mata. Napahawak sa basang-basa niyang damit. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan at tila hindi inaasahan na Lance ang naging kilos ni Momay. Momay, anong ginawa mo? Tanong ni Lance. Halatang naguguluhan at medyo nag-aalala. Ngunit imbes na sumagot, diretsong tumingin si Momay sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng hinanakit. Alam mo, Lance, kahit biro lang to nakakairita. At hindi ko alam kung bakit parang hindi ko kaing tawanan ng kalokohan mo ngayon, Lance. Alam mong mahal kita. Pero ang sakit mong mahalin. Tumalikod si Momay at mabilis na lumabas ng venue. Iniwan si Lance na hindi makapagsalita. Hindi naman alam ni Lance kung susunod ba siya o ano. Ang lakas ng epekto sa kanya ng mga binitawang salita ni Momay. Tila may laman. Napanganga si Lance. Tsaka lang napagtanto na tila may hindi inaasahang nangyari sa plano. Tahimik yung tiningnan ng basang babae sa harap niya bago bumuntong hininga. Mukhang sumobra yata ako. Bulong niya sa sarili at hindi niya maiwasang habulin ng tingin sa direksyon kung saan nawala na si Momay. Bakit parang may mali? Tanong niya sa sarili. Ang puso ay biglang bumigat sa hindi niya maipaliwanag na dahilan. Lance, wait! You have a girlfriend? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Do I have to? If you may excuse me, susundan ko lang ang girlfriend ko. As for fact, we are just business partners. And what I do with my life has nothing to do with you. And it's none of your business. Naiwan na katulala ang babae. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Pagkatapos ng kaguluhan sa venue, hinanap agad nila si Momay. Sa isang tahimik na sulok sa labas ng gusali, nakita niya ito nakaupo sa isang bench. Parang nagmumuni-muni. Agad siyang lumapit. Nag-aalalang baka masyado nitong dinamdam ang nangyari. Momay! Tawag niya ngunit hindi agad ito lumingon. Nang makita niyang mukha nito, seryoso ito sa unang tingin kaya't bahagyang natigilan si Lance. Tama bang ginawa ko kanina? Biglang tanong ni Momay sabay lingon sa kanya. Nagulat naman si Lance, hindi dahil sa tanong. Kundi dahil biglang umiti si Momay at sinabing, Panis, ang galing kong umakting no. Idol mo na naman ako. Sabay tawa ng malakas na tila wala lang sa kanyang nangyari kanina. Napatanga si Lance. Hindi alam kung matatawa ba o maiinis. Ano ka ba, Momay? Akala ko talaga naapektuhan ka dun. Sabi niya habang hawak ang noo. Halatang hindi makapaniwala sa pagiging natural na to sa eksena. Buhos ng tubig sa babae ha. Hindi yan kasama sa plano natin. Napangiti si Momay pero ngumisi ng mapanokso. Bakit? Mas dramatic kaya yun. Tsaka Lance, halata naman sa mukha ng babae na siya dapat ang buhusan hindi ikaw. Magpasalamat ka nga at sinave kong eksena mo. Tumawa ulit siya at mas malakas pa. Habang si Lance naman ay napailing na lamang. Alam mo, minsan hindi ko alam kung pinagtatawanan mo lang ba ako o sinasadyang sirain ang plano ko. Ang lagkit ng tingin sa'yo ng kabilang table, sabi pa ni Lance. Pero may ngiti sa kanyang labi. Hindi niya maitatanggi na may kakaibang saya siyang nararamdaman kapag nakikita niyang masaya si Momay. Kahit paminsan ay parang siya ang nauutakan nito. Oo nga, pansin ko rin. Okay lang, pogi naman nila. Ganun nga mga tipo ko Clean ka, tapos, oo na, ang dami mo pang alam. Pambabara ni Lance dito. Teka, biglang sabi ni Momay habang tumayot nilapitan si Lance. Nagsiselos ka ba? Kasi parang hindi ka naman makatingin ng diretso sa akin Napalunok si Lance bahagyang umiwas ang tingin.
Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Defensive. Sagot agad ni Momay sabay akbay sa kanya. Relax ka lang, boss. Drama lang naman to, diba? Trabaho lang. Napailing pa si Lance, pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi lang basta trabaho ang nararamdaman niya para kay Momay. Habang tumatawa ito sa tabi niya, napaisip siya kung kailan pa ba nagsimula ang kakaibang tibok ng puso niya tuwing magkasama sila. Drama lang ba talaga ito? Tanong niya sa sarili. Pero, hindi niya na nasagot. Sa mga nagdaang araw na naninirahan si Momay sa bahay na Lance, hindi niya na napigilan ng sarili na unti-unting mahulog sa binata. Kahit pa madalas silang magkasagutan at tila laging may tensyon sa pagitan nila, hindi niya maitatanggi na sa bawat araw na magkasama sila, mas nakikita niya mga bagay na hindi niya napansin noong una. Isang gabi, habang abala sila sa pag-aayos ng kanyang mga papeles sa sala, napaupo si Momay sa dining table. Sinisipat ang bawat galaw nito. Ang seryosong ekspresyon ni Lance, ang tahimik nitong paraan ng pagko-concentrate, at kahit ang simpleng pag-inom nito ng kape ay tila ba isang eksena na hindi niya maiwasang titigan. Bakit parang ang gaan-gaan niya tingnan ngayon? Tanong ni Momay sa sarili. Hindi ba't dati nakakainis ang kayabangan niya? Pero bakit ngayon, parang may kung ano nang kakaiba sa kanya? Napatingin si Lance sa kanya. Momay, may kailangan ka ba? Tanong nito sabay taas ng kilay. Nagulat siya at halos may bagsak ang iniinom niyang tubig. Ha? Wala. Ano ka ba? Nag-iisip lang ako. Sagot niya at pilit na pinagtatakpan ang kanyang pagkapahiya. Talaga ba? Tanong ni Lance na bahagya naman nakangiti. O baka naman iniisip mo kung paano mo ako pasasalamatan sa lahat ng sakripisyong ginagawa ko para sa'yo. Napaira pa si Momay. Wow ang kapal din ng mukha mo Pakiusap Lance, huwag mo nga akong bilugin. Hindi ko kailanman sinabi yan Ngunit sa likod ng kanyang mapang-asar na sagot, hindi niya maipaliwanag kung bakit parang kumakabog ang puso niya sa tuwing umingiti si Lance. Tila ba may kung anong kuryente ang dumadaloy sa kanya. Kinabukasan, habang nagluluto siya ng almusal, lumapit si Lance at tumulong maghiwa ng gulay. Hindi niya inaasahan ang gesture na iyon, lalo na't madalas itong umaasa na siya ang gagawa ng lahat. Sana naman masarap to Biro ni Lance habang hiniwa ang kamatis. Kung ayaw mo, di wag kang kumain. Sagot pa ni Momay na may halong biro. Pero sa loob-loob niya, hindi niya maiwasang gumiti. Sa simpleng sandaling yon, parang nakaramdam siya ng kakaibang saya. Ang uri ng kasayahan na matagal niya nang hindi nararamdaman. Habang lumilipas ang mga araw, naging mas malapit sila sa isa't isa. Minsan, mahuhuli ni Momay ang sarili niyang tinititigan si Lance habang nagbabasa ng dokumento o habang inaayos ang kanyang tie bago pumasok sa trabaho. Sa bawat maliit na kilos nito, lalo niyang napapagtanto ang lalim ng nararamdaman niya. Ngunit sa kabila ng kasiyahan ay may kasamang kaba. Paano kung hindi ako ang tamang tao para sa kanya? Tanong niya sa sarili. At paano kung ang lahat ng ito ay pansamantala lang? Bagamat ayaw niyang aminin, alam niyang mahirap pigilan ang nararamdaman. Sa mga nagdaang araw, isang bagay na lang ang sigurado. Unti-unti, hindi lang siya naninirahan kay Lance. Nahuhulog na rin siya sa kanya. Isang malamlam na gabi, magkatabi silang nakaupo sa isang sofa sa resort ni Lance. Sa labas, ang tahimik na alon ng dagat ay patuloy na bumabangga sa buhangin. Ang mga bituin sa langit ay kumikislap at ang hangin ay malamig, dumadampi sa kanilang mga balat. Si Lance at si Momay pagkatapos ng isang masayang araw ng pagpapahinga at simpleng pag-uusap ay tahimik na nakatingin sa bintana. Bawat isa ay nakalubog sa sarili nilang mga iniisip. Alam mo, sabi ni Momay, ang boses niya ay mahina at puno ng pag-iisip. Kahit gaanong kadilim ang daan, meron pa rin mga oras na parang mas padali ang maglakbay kapag may kasama ka. Tumingin si Lance kay Momay
Nakangiti ito ng malumanay. Siguro nga, lalo na sa mga ganitong pagkakataon. Parang may mga bagay na mas madali pag may kasamang nagpapalakas ng loob. Tahimik na nagkatiginginan sila. Parehong nararamdaman ng bigat ng mga taon ng kanilang buhay. Si Lance na patuloy na nakikipaglaban sa sakit at si Momay na sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, patuloy na umaasa at lumalaban. Alam mo ba, Lance? Nagpatuloy si Momay. Minsan iniisip ko kung tama ba yung mga desisyon ko. Kung binigyan ko pa ba ng pagkakataon yung mga bagay na hindi ko pinili. Kung sana lang. Yung mga desisyon mo, Momay, sagot na Lance. Ang boses niya ay puno ng malasakit. Hindi mo kailangang pagsisihan. Lahat tayo dumadaan sa mga pagsubok at mga maling hakbang. Pero ang mahalaga, natututo tayo. Natututo tayo mula sa mga pagkatalo at umaangat tayo. Napansin ni Momay ang seryosong mukha ni Lance at doon niya naramdaman ang bigat ng mga salitang binanggit niya. Pero ikaw, Lance, sabay tumingin kay Lance. Ano naman ang mga pangarap mo? Kung maluwag ng lahat, anong plano mo? Si Lance ay nag-isip naman saglit. Ang mga mata niya ay nakatingin sa malayo. Tila nagbabalik tanaw sa lahat ng nangyari sa buhay niya. Kung tatanungin mo ko ilang taon na nakalipas, sasabihin ko sa iyo na mga pangarap ko ay lahat patungkol sa negosyo, tungkol sa pagiging matagumpay at hindi mapagpapahina. Pero habang tumatagal natutunan kong ang tunay na halaga ng buhay ay hindi naman nakasalalay sa kung anong meron ka, kundi sa kung sino ka at kung paano ka nakakaapekto sa buhay ng iba. Nakita pa ni Momay ang malalim na pagkakaintindi sa mga mata ni Lance. Minsan iniisip ko na parang gusto ko na lang sumuko. Pero pagkatapos naiisip ko naman, paano ng mga tao na umaasa sa akin? Huwag mong isipin na ikaw lang may mga ganitong iniisip. Sagot pa ni Lance. Ang tinig niya ay puno na ng malasakit. Lahat tayo may mga laban. Hindi mo kailangang buo lahat ng oras. Ang importante, ang mga tao sa paligid mo. Ang mga tao nagmamahal sa'yo. Nandyan pa rin sila para sa'yo. Hindi para magpanggap na kaya mong mag-isa. Si Momay naman ay napabuntong hininga, sabay dahang-dahang umiti. Tama ka. Siguro nga minsan kailangan na natin ng magkasamang lakas. Nagpatuloy pa ang kanilang pag-uusap, puno ng mga tawanan at seryosong pagninilay. Habang magkasama sila sa malamlam na gabi, unti-unting naglaho ang mga alalahanin ni Momay. Sa mga simpleng sandaling yon natutunan nilang tanggapin na hindi nila kailangang maging perpekto. Kung ang buhay ay may mga pagsubok at sakit, ang pinakamahalaga ay ang pagkakaroon ng kasamahan ng mga taong handang magsakripisyo at magbigay ng lakas sa kabila ng lahat ng pagsubok. Sa huli, pareho silang nakatagilom ng may bagong pag-asa. Ang mga bituin sa langit ay tila sumisikat para sa kanila, nag-aalab sa dilim ng gabi. Simbolo ng bagong simula at mga pangarap na patuloy nilang tatahakin ng magkasama. Momay? Lance, ano yan? Hindi ko alam kung ano magiging takbo ng buhay ko. This rite symbolizes my faith in you. So basically, if you accept, fiancé na kita? Hoy, Lance! Bakit? Wika ni Lance sabay tawa ng malakas. Pero bigla din nagseryoso ang mukha. Seriously, Momay, accept this. And I will be yours. Pati ang katawan ko. Kadiri! Sigaw ni Momay kay Lance at sabay silang tumawa ng malakas. Mabilis lumipas ang sumunod na buwan at hindi na namalayan ni Lance at Momay na 2 buwan na pala silang magkasama. Sa kabila ng kanilang madalas na asaran at tampuhan, unti-unti silang nagkapalagayan ng loob. Pero alam nilang may hangganan ang lahat. Hindi pang matagalan ang setup na ito.
Dumating ang araw na kailangan na nilang maghiwalay. Tumayo si Momay sa harap ng bahay na Lance. Hawak ang maliit niyang bag. Si Lance naman ay nakatayo sa harap ng pinto. Nakapamulsa at tahimik na nakatingin sa kanya. Ang dati nilang maingay na palitan ng salita ay napalitan ng nakakabinging katahimikan. Ganun na lang yun? Tanong ni Momay, pilit na pinapanatili ang magaan na tono. Hindi mo man lang ako bibigyan ng farewell party? Akala ko pa naman generous ka. Napangiti si Lance, pero halatang pilit. Hindi ba't ikaw mahilig sa drama? Kaya't wag na natin gawing komplikado, Momay. Tumango pa si Momay. Nagpakawala ng mahinang tawa. Oo nga, tama ka. Simple lang dapat. Pero sa loob niya, parang may kung anong bigat na hindi niya maipaliwanag. Nasanay na kasi siya sa presensya ni Lance. Sa mga biro nito. Sa inis sa tuwa na dala ng bawat araw na magkasama sila. Ngayon, parang ang hirap tanggapin na tapos na. Momay, tawag ni Lance, lumapit siya ng kaunti. Seryosong tinitigan ng babae. Salamat ah. Hindi mo alam kung gaano mo ako natulungan. Napangiti naman si Momay kahit napilit. Ikaw din, salamat sa pagditiis sa akin. Siguro, hindi na akong parehong Momay na dumating dito nung una. Hindi na nga, sagot pa ni Lance. At napansin naman ni Momay ang bahagyang ngiti sa labi nito. Mas mahinap na siguro ngayon ang lokohin ka. Tumawa pa si Momay, pero hindi niya naman maiwasang mapaluha. Alam mo, kahit minsan ang kulit mo, hindi ko inakala na mamimiss kita. Sinubukan niyang gawing biro, pero hindi niya maitago ang basag niyang boses. Momay, nagsimula sa Lance ngunit pinutol siya nito. Huwag mo nang gawing madrama, Lance. Sabi naman ni Momay, pilit nang umiti. Masasanay rin ako. Tsaka, may iba ka namang babalik ang buhay, diba? Tumalikod siya. Huminga ng malalim at nagsimulang maglakad. Momay! Tawag na Lance, ngunit hindi na siya lumingon. Sa bawat akbang palayo, pakiramdam niya'y mas bumibigat ang kanyang mga paa. Ngunit alam niyang ito ang tama. Pareho nilang kailangang magpatuloy sa kani-kanilang mga buhay. Habang pinapanood ni Lance ang papalayong si Momay na nakasakay sa chapel, hindi niya maiwasang isipin na baka sa simpleng panahong magkasama sila, may naiwang puwang si Momay sa kanyang puso. Pero tulad ng sinabi nito, hindi kailangang gawing madrama ang lahat. Kaya tumalikod siya, isinara ang pinto, at tahimik na nagpa siya. Kung ito ang huli, salamat sa lahat, Momay. Matapos ang 2 buwan, nagbalik si Momay sa kanyang normal na buhay. Ang mga araw na magkasama sila na Lance ay tila isang panaginip na naglaho sa paglipas ng panahon. Sa kabila ng mga pag-uusap nila, mga tampuhan at mga biro, hindi niya inaasahan na magiging ganito ang pakiramdam ng paghihiwalay. Ngunit kailangan niyang tanggapin na tapos na ang lahat at kailangang magpatuloy siya. Isang araw habang magkasama sila ng kanyang matalik na kaibigan na si Rika sa isang coffee shop, hindi napigilan ni Momay na ikwento ang lahat ng nangyari. Rika, alam mo ba kung gaano kadali magtago ng mga nararamdaman kapag hindi mo kayang aminin sa sarili mo? Simula ni Momay habang hinihigop ang kape. Parang gano'n lang nangyari sa amin ni Lance. Hindi ko alam kung bakit, pero sa kabila ng lahat ng kalokohan niya, alam mo yung parang may naiwan siya na puwang sa puso ko. Itinutok ni Rika ang pansin sa kanya at nakikinig ng mabuti. Anong nangyari, Momay? Bakit parang may lungkot sa boses mo? Wala eh, sagot ni Momay sabay tawa. Akala ko kasi madali lang na magtulungan kami, magsisinungaling, magdrama, tapos maghiwalay. Pero hindi pala. Kasi kahit na ginawa ko yun, hindi ko naisip na magiging ganito kahirap yung pakiramdam nang malayo siya. Naku, paano ba yan? Hindi ba't ang saya-saya niyo noon? Tanong pa ni Rika. Ang mga mata nito ay puno ng pagkabahala. Oo, masaya kami. Pero may mga pagkakataon na hindi ko maintindihan yung mga ginagawa niya. Lahat ng ginawa namin.
parang nagiging laro lang sa kanya. Ang weird, diba? Kasi nung una, parang saya lang ng lahat. Tapos ngayon, parang may kulang. Sabi ni Momay habang nakatingin sa kanyang baso ng kape. Ang isip niya ay muling bumalik sa mga oras na magkasama sila ni Lance. Si Rika, na hindi masyadong sanay sa ganitong klase ng kwento ni Momay, ay nag-isip ng sagot. Bakit naisip mo ba na baka ikaw din? May mga bagay na hindi mo kayang aminin sa kanya, no? Baka nga may feelings ka na hindi mo rin kayang ipakita. Nag-isip pa si Momay at napansin na may katotohanan ng sinabi ni Rika. Siguro nga, Rika. Kasi ang weird eh. Noong huli, hindi ko na rin alam kung seryoso ba ako o nagiging part na lang ako ng plano niya. Pero nung maghiwalay kami, alam mo yung parang may sakit na hindi ko maipaliwanag. Siguro masyado ko lang kasing pinigilan yung nararamdaman ko. Akala ko kasi, hindi ko siya kailangan. Pero ngayon ko lang naisip, baka nga may bahagi ng buhay ko na nawawalan ako ng pagkakataon. Tsaka isa pa, Rika, sa estado ng buhay namin, halos langit siya tapos ako lupa. Alam mo yun, layo-layo naming dalawa. Siguro hindi mo lang siya kayang tanggapin ng buo. Sagot pa ni Rika, puno ng pangunawa. Minsan kasi kahit anong pilit natin na tanggapin na hindi natin siya kailangan, may mga bagay na mas malalim pa kaysa sa gusto lang natin. Parang ikaw, gusto mo lang makalimutan pero yung mga memories, hindi mo kayang iwan. Napabuntong hininga si Momay. Oo nga, pero minsan nakakainis, di ba? Parang gusto mo na lang maging matigas. Tapos bigla na lang titigil ka at maghahanap ng sagot kung bakit ganun. Siguro nga, may bagay akong hindi kayang aminin. Hindi ko kayang tanggapin na siguro may natutunan akong mahalaga kay Lance. Pero hindi ko kayang sabihin sa kanya. Ngumiti naman si Rika, tinawakan ng kamay ni Momay. Alam mo, walang masama kung maghahanap tayo ng sagot sa ating mga nararamdaman. Baka nga kailangan lang talagang mag-focus ka sa sarili mo at hindi mo kailangang magmukhang mahina dahil lang sa nararamdaman mong yun. Kung darating man ang pagkakataon, makikita mong makakalimutan mo rin yun. Tumango si Momay, ngunit may halong kalungkutan sa kanyang mga mata. Sana nga, Rika. Pero, paano kung hanggang dito na lang yun? Paano kung ito na lang mga alaala na maiiwan sa akin? Baka nga hanggang dito na lang talaga. Pero sigurado ako, may dahilan kung bakit nangyari yun. Hindi lahat ng bagay ay magtatagal. Pero may mga bagay na hindi rin nawawala. Tulad ng mga aral na natututunan natin. Sagot ni Rika na puno ng mga salitang nagbibigay linaw sa sitwasyon ni Momay. Sa mga oras na yon, naisip ni Momay na siguro nga ay tama si Rika. Maraming bagay sa buhay na hindi natin kayang kontrolin at may mga pagkakataon na mas mahalaga ang mga natutunan natin kesa sa kung anong mangyayari sa hinaharap. At kahit na masakit, natutunan niyang tanggapin na hindi laging magiging magaan ang lahat at walang masama doon. Napansin ni Momay na sa kabila ng mga kalokohang ginawa ni Lance at ng kanilang mga tampuhan, sa bawat araw na magkasama sila, natutunan niyang pahalagahan ng mga bagay na minsang ipinagkait niya sa sarili, ang magpatawad at mag-move on. Ngayon nakangiti siya, kahit pa may kalungkutan sa puso dahil alam niyang darating din ang panahon na magiging mas magaan din ang lahat. Salamat, Rika, sabi ni Momay habang pinapawi ang mga luha sa mga mata. Siguro nga, ito lang ang kailangan kong marinig na hindi ko kailangang magmadali na lahat ng bagay ay may dahilan. Walang anuman, Momay, sagot ni Rika at sinamahan siya maglakad pa uwi na may mga aral na muling natutunan at mga pusong naghilom. Isang araw habang si Momay ay naglalakad pa uwi mula sa isang maliit na pamimili, napansin niya ang pamilyar na flower shop na madalas niyang dinadaanan. Naisipan niyang pumasok at bumili ng ilang bulaklak para sa kanyang kwarto, kaya pumasok siya nang walang plano na makatagpo ng sino man. Habang abala siya sa paghahanap ng tamang mga bulaklak,
Napansin niyang may pumasok na lalaki sa shop na may kasamang babae. Uso pa rin pala lovebirds ngayon ha? Wika ni Momay sa sarili. Hindi ito naging kagulat-gulat para kay Momay. Ngunit ang napansin niyang tila may kakaiba kahit nalikod pa lang ng lalaki nakikita niya, may kung ano nang nagpatibok sa puso niya. Umaasa ang lalaking nasa isip niya, ang lalaki nakatalikod. Pero masakit dahil may kasama itong iba. At sa paglingon ng lalaki, ang itsura ng lalaki ay walang iba kundi si Lance. Hindi siya sigurado kung siya ba talaga yon o kung nagkakamali lamang siya. Ngunit nang makita niyang may kasama itong isang babae na hindi mahamak na higit sa meron siya, nagkaroon siya ng mga katanungan sa kanyang isip. Baka may girlfriend na siya. Pero ano ako? Ano kami? Nagloko ba siya sa girlfriend niya? Ang pumasok sa isip ni Momay. Ngunit hindi siya sigurado. Ito kaya sa tingin mo? Tanong ni Lance sa kasama. Pinapakinggan ni Momay ang usapan. Curious sa kung ano ito. Ikaw nang mamili, total ikaw naman ang may hilig dyan. Kasi naman Lance, dapat ikaw kasi. Special yun, diba? Nakakairita. Ang ate-ate, ang sarap nilang dalawang pagbuhulin. Wika pa ni Momay sa isipan. Kahit na hindi sila nagkatagpo, hindi maiwasan ni Momay na mag-isip. Binanggit ni Lance ang ibang bagay habang nakikipag-usap siya sa babae. At pagkatapos ay naglakad sila patungo sa counter. Hindi siya sigurado kung paano siya dapat mag-react. Kahit na hindi niya pinansin na matagal si Lance, hindi maiwasang magdulot ng kanilang kalituhan at panghihinayang sa kanyang dibdib. Habang si Lance at ang babae ay abala sa pagpipili ng bulaklak, hindi naman siya makatingin ng diretso sa kanila. Kaya nagtungo na lamang siya sa isang sulok ng shop para mag-ayos ng mga bagong hiling na bulaklak na darating. Hindi niya kayang pagtuunan ng pansin si Lance at ang babae, kaya ipinagpatuloy na lang niyang pag-aayos ng mga bulaklak na para bang wala siyang pakialam. Ngunit kahit hindi sila nagkatagpo, napansin naman ni Momay na medyo naiilang siya. Naisip niyang baka iyon na nga si Lance. May mga ibang tao na sa buhay. Hindi ito isang malaking shock, ngunit sa kabila ng lahat ng nangyari sa kanilang dalawa, tila may ilang tanong pa rin hindi niya kayang sagutin. Habang tinitingnan ni Momay ang mga bulaklak, naramdaman niyang marahil ay tama nga si Rika sa sinabi nitong minsan, ang buhay ay hindi ayon sa plano. At kailangan mong tanggapin na may mga pagkakataon na kailangan mong magpatuloy, kahit na may mga tanong na niiwan. Nang makuha na si Lance at ang babaeng mga bulaklak, nagpasalamat sila sa florist bago ito umalis. Salamat, ang ganda ng mga bulaklak, ani ni Lance. Habang ang magka-partner ay naglalakad palayo, si Momay ay huminga ng malalim at matalim na tumingin sa kanyang mga kamay. Sabay isip na marahil ay tamang panahon na para magpatuloy siya sa kanyang sariling buhay at walang dapat pagdudahan o pagsisihan. Habang lumalabas si Momay sa flower shop, hindi niya maiwasang magpigil ng luha. Ang sakit na nararamdaman ay parang isang biglaang hampas ng hangin. At kahit pilit niyang tinatago, hindi niya na kayang itago pang pagkatalo na unti-unting bumabalot sa kanyang dibdib. Habang naglalakad pa uwi, ang mga hakbang ni Momay ay mabigat. Bawat galaw ay parang may bigat na hindi matanggal-tanggal. Sa bawat kanto, iniiwasan niya makatagpo ng ibang tao. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa takot na mapansin ang kung ano nangyayari sa kanya. Hindi niya kayang tanggapin ang nararamdaman at hindi niya alam kung paanong haharapin ang mga tanong na pumapasok sa kanyang isipan. Bakit ba ako apektado? Tanong ni Momay sa sarili. Wala naman akong karapatan pa sa kanya. Tapos ngayon, nakikita ko siyang masaya at may kasama ng iba. Siguro, kaya ako lang pinipilit na magsinungaling sa sarili ko na hindi ko na siya iniisip. Na okay lang sa akin na wala siya sa buhay ko. Isang matalim na buntong hininga ang tumakas mula sa kanya. At nagpatuloy siya sa kanyang daan. Sa tuwing may naiisip siyang dahilan kung bakit siya nasasaktan, mas lalo lamang siyang naguguluhan. Hindi ko na alam kung anong totoo sa akin. Baka nga may mali sa akin. Baka kasi hindi ko naman talaga kaya mag-let go. Kahit na hindi naman siya naging totoong akin.
Nang makauwi siya sa bahay, mabilis na pumasok si Momay sa kanyang kwarto. Pumikit siya at tumagilid sa kama. Nakatukod ang siko sa unan. Isang malakas na hagulhol ang sumabog mula sa kanyang bibig. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Pakiramdam niya'y sinasakal siya ng sarili niyang mga emosyon. Bakit ba ako ganito? Nag-iisang tanong na paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Bakit ba ako nasasaktan kung wala naman akong karapatan? Nang humupa na ang unang pag-agos ng luha, natagpuan ni Momay ang sarili na tanungin ang lahat ng nangyari sa pagitan nila na Lance. Siguro ako may problema. Siguro nga hindi ko kaya magpatawad o mag-move on. Kung ang isang tao katulad ko ay patuloy na aasa lang sa isang bagay na hindi naman matutuloy, siguro talagang hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal. Ang mga salitang yon ay tumatak sa kanyang puso. Parang isang sagot sa mga tanong niya na hindi siya makalabas sa bilog ng self-doubt. Baka nga, hindi ko kaya magbukas ng puso para sa iba. Kung sa lahat ng pagkakataon ako ang maghihirap, baka nga hindi ko kaya makapag-ayos sa sarili ko. At sa mga sandaling yon, pakiramdam ni Momay ay tila siya lang may kasalanan sa lahat ng nangyari. Ang sakit at ang paghihirap ay patuloy na bumabalot sa kanya. At kahit na alam niyang kailangan niyang mag-move on, hindi niya alam kung paano sisimulan ito. Sa kabilang banda naman ay si Lance. Habang si Lance ay abala sa kanilang family reunion, masaya siyang nakikita ang mga kamag-anak at mga lolo't lola na nagtitipon upang ipagdiwang ang death anniversary ng kanilang lola. Lahat ay nagkakasiyahan, nagkakuntuhan at nagsasalo-salo. Ngunit hindi lingid sa kanya ang nararamdaman niyang kakaibang sakit sa kanyang katawan. Pumunta siya sa restroom nang hindi nakakapansin ng iba at sa hindi inaasahang pagkakataon nakaramdam siya ng matinding pagduduwal. Agad siya nagmadali patungo sa lababo at bago pa siya makapag-isip ng anuman, sumuka siya ng dugo. Sa kabila ng nangyari, hindi siya agad nagpanik. Habang tinitingnan ng dugo na kumalat sa kanyang kamay, wala siyang pakialam. Parang ang sakit na nararamdaman niya ay isang normal na bagay na lamang na matagal niya nang kinikimkim. Para sa kanya, parang hindi ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng ganito. At sa mga nakaraang buwan, nakasanayan niya ng isang tabi ang mga nararamdaman. Hindi ito bago. Wala akong oras para magpanik. Naisip ni Lance habang binabalik ang sarili sa normal na ayos. Inilabas niya ang isang panyo mula sa bulsa at pinunasan ang kanyang bibig, sabay baling sa salamin. Tinitigan ang sarili na para bang wala lang nangyari. Nagpatawa siya sa sarili. Parang sinabi na lang niyang, kaya ko to. Wala nang bago sa lahat ng ito. Hindi pa rin siya nakakaramdam ng takot. Parang ang dugong lumabas ay hindi naman ganun kaimportante kumpara sa ibang mga bagay na mas nakaka-stress para sa kanya. Siguro sa mga huling linggo ng kanyang buhay, natutunan niyang tanggapin ang lahat ng nangyayari. Maging ang sakit na matagal niya nang pinapalampas. Sa isip niya, wala na sa posisyon para magreklamo. Alam niyang mas malaki pa ang mga problema ng pamilya at hindi na siya po pwedeng magpatalo sa mga personal na issue. Agad siyang nag-ayos at nagtakip ng kanyang katawan. Wala na makakaalam. Naisip niya, ang mga emosyon ay itinagong mabuti. Ang lahat ay nagpapatuloy at parang walang nangyari. Habang bumabalik siya sa kanyang mga kamag-anak at pamilya, nagpatuloy siya sa pagsasaya at pakikisalamuha. Hindi siya pinanghinaan ng loob at hindi siya magpapakita ng kahinaan sa harap ng iba. Ngunit sa kabila ng lahat, sa kaibuturan ng kanyang puso, nararamdaman niyang unti-unti siyang napapalayo sa lahat, pati sa sarili niyang kalusugan. Isang hapon habang si Lance ay abala sa kanyang trabaho sa office, bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa dibdib. Una, ito ay isang mahinang kirot. Ngunit habang lumilipas ang oras, pabilis ang pabilis at sumakit na rin ang kanyang ulo. Hindi siya sigurado kung anong nangyayari, ngunit nagpatuloy pa rin siya sa paggawa ng mga reports at pag-attend sa mga conference calls. Iniisip na baka napagod lang siya. Hindi niya ito binigyan ng labis na pansin. Pero hindi niya na rin nakayanan ang sakit. Bigla na lang siyang nahulog mula sa kanyang upuan. Hindi na nakayanan pang tumayo.
Wala namang nakapansin sa umpisa. Pero nang magsimulang magkaistorbo sa kanyang posisyon, mabilis na napansin ng kanyang mga katrabaho na may nangyaring hindi tama. Nagpapanik sila at isang katrabaho ni Lance ang agad na tumawag ng ambulansya. Habang nasa daan ng sakit na nararamdaman ni Lance ay hindi niya na kayang tiisin. Ang paghinga niya ay hirap na. Pakiramdam niya ay hinihigop ang hangin mula sa katawan niya. Hindi niya na kayang mag-isip pa ng malinaw. Paano nangyari ito? Tinanong niya sa sarili, pero hindi siya makahanap ng sagot. Dahil sa mabilis na tugon ng ambulansya, naisalba siya at nadala ng ospital. Ang mga doktor ay agad na nagsagawa ng mga tests at doon nalaman na si Lance ay may malubhang kondisyon sa puso. Isang bagay na hindi niya napansin o iniwasan dahil sa abala siya sa trabaho at sa mga personal na issue. Ang pagsusuka ng dugo ay isang senyales ng hindi maayos sa kalusugan at ngayon, kailangan niyang harapin ang matinding sitwasyon ng kanyang katawan. Habang nakakonfine siya sa ospital, naisip na Lance kung ano nangyari sa buhay niya. Sa mga huling linggo, hindi niya pinansin ang mga senyales ng kanyang katawan at ipinagpatuloy pa rin ang pagpapanggap na walang problema. Hindi niya inisip na darating ang araw na ito at hindi rin niya inisip na kailangan niya magpahinga o matulungan sa kanyang kalusugan. Tinutulungan siya ng kanyang pamilya at mga kaibigan, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nag-aalala siya kung ito ba ay huli na. Habang nasa ospital at tinitingnan ng mga machine sa paligid, naramdaman niyang, bakit ko ba pinabayaan ang sarili ko? Isang malalim na paghinga ang iniluha niya. At sa kabila ng lahat ng sakit na pagtanto niyang, oras na nga para alagaan niya ang sarili. Habang nakahiga si Lance sa kama ng ospital, pumasok ang doktor na may hawak ng clipboard. Ang ekspresyon nito ay seryoso, ngunit kalmado. Tila naghahanap ng tamang paraan upang ipaliwanag ang kalagayan ni Lance. Lance, kailangan nating pag-usapan ang kalagayan mo. Bungad ng doktor habang umupo sa gilid ng kama. Base sa mga resulta ng tests, may ilan tayong kailangang pagtuunan ng pansin. Napatitig naman si Lance sa doktor. Pilit na pinipigil ang kaba na bumabalot sa kanya. Ano pong ibig sabihin ninyo, Doc? Malubha ba? Tanong niya, kahit may ideya naman siya sa sagot. Ang pagsusuka ng dugo na nararanasan mo at ang pagkahimatay mo kanina ay mga senyales na matagal na may problema sa katawan mo. Paliwanag ng doktor. Base sa mga findings namin, ay malubhan ang kondisyon mo sa puso. Ang stress, ang overwork at kapabayaan sa kalusugan mo, marahil ang naging sanhi nito. Hindi agad nakapagsalita si Lance. Pakiramdam niya ay bumigat ang mundo sa kanyang balikat. Sa isip niya, paano ito nangyari? Akala ko kaya ko pa. Pero kaya pa ba itong ayusin, Doc? Tanong niya sa mababang boses. Umaasang may pag-asa pa. Sa ngayon, kailangan mo ng matinding pagpapahinga at regular na gamutan. Maaaring kailanganin natin ng surgery kung hindi magre-responde ang katawan mo sa mga initial treatments. Ngunit ang pinakamahalaga, Lance, ay kailangan mong baguhin ang lifestyle mo. Less stress, mas maayos sa pagkain at higit sa lahat, magpahinga ka. Sagot ng doktor na may diin. Huminga ng malalim si Lance. Tinanggap ang bigat ng mga salitang yon. Kaya ko pa po bang bumalik sa normal? Maaari, pero nakadepende ito sa kung gaano kang kaseryoso sa pagsunod sa aming payo. Sagot pa ng doktor. Ang katawan mo ay nagbibigay na ng babala. Kailangan mong pakinggan ito ngayon bago pa mahuli ang lahat. Napatango si Lance. Pilit na inuunawa ang sitwasyon. Pero sa loob niya, isang bahagi ang nagdadalawang isip. Kaya ba niya talagang iwan ang lahat ng pressure at responsibilidad na dati niyang inakala na kailangan niyang gawin? Salamat, Doc. Mahina niya na lang natugon. Pangako ho, susubukan ko. Ngunit habang nag-iisa na siya sa silid, iniisip niya kung paano niyang haharapin ang lahat ng ito. Kaya ko bang baguhin ang sarili ko? O magpapatuloy pa rin ako sa lumang gawe hanggang sa tuluyan akong bumagsak? Sa araw na yon, may dumating na bagong batch ng labada para kay Lance.
Tinawagan si Momay ng laundry service na nagsasabing request daw ni Lance na i-deliver ito direkta sa opisina niya. Sa una ay nagdalawang isip pa si Momay. Bakit siya pa? Pero dahil naisip niyang baka sobrang abala ang lalaki, pumayag na rin siya. Pagdating niya sa opisina, agad siya nagtungo sa reception area. Pagkabigay ng direksyon ng receptionist, dinala niya ang labada sa opisina na Lance. Nang makarating siya, hindi niya inaasahan ang makikita. Sa loob, nakita niya nakaupo si Lance sa kanyang mesa. Nakayuho ito, hawak-hawak ang noo na para bang may iniinda. Namumugto ang kanyang mga mata. Halatang pagod na pagod. May halo itong lungkot na hindi maipaliwanag. Parang may iniisip na napakabigat. Out of instinct, binaba ni Momay ang dala niyang laundry bag sa tabi ng pinto at dahan-dahang lumapit kay Lance. Hindi niya napigilang tanungin ang sarili kung ano nangyari. Halos 2 buwan din silang magkasama noon. At sa tagal niyon, natutunan niya ng basahin ang emosyon ng Lance kahit hindi ito nagsasalita. Lance? Mahinang tawag niya ngunit hindi ito tumugon. Nag-aalala namang inabot ni Momay ang mukha ni Lance gamit ang kanyang 2 kamay. Hinawakan niya ito ng marahan. Pilit na inaalam kung may lagnat ba ito o kung anumang hindi maayos. Nagulat si Lance sa biglaang kilos niya at tumingin ng diretso sa kanya. Momay, ano ginagawa mo dito? Tanong nito at bahagyang napakunot ang noo. Ngunit halata sa boses ang pagkalito. Bakit? Ano pa nangyayari sa'yo? Tanong ni Momay. Hindi iniinda ang tanong na Lance. Ang lalim ng mga mata mo. Halata sa mukha mo na hindi ka okay. Lance, anong problema? Ilang saglit mananatiling tahimik si Lance. Kitang-kita niya naman ang pag-aalala sa kanya at sa mga mata ni Momay. Pero pinili niyang hindi sabihin ang totoong dahilan ng kanyang nararamdaman. Ayaw niyang bumukhang mahina sa harap ng kahit sino, lalong-lalo na kay Momay. Wala, trabaho lang to. Normal na stress. Sagot niya at pilit na pinapakalma ang tono ng kanyang boses. Kaya ko to. Pero, hindi naman kumbinsido si Momay. Trabaho lang? Ganito ka kapag trabaho lang? Lance, kilala kita. Hindi mo ako maluloko. Napabuntong hininga sa Lance. Tila hindi alam kung paanong sasagot. Pakiramdam niya ay nahuhulog ang depensa niya sa harap ng babaeng ito. Bakit ba sa lahat ng tao may Momay pa ako na hindi makapagsinungaling? Naisip niya. Lance, kung kailangan mo magpahinga, sabihin mo. Kung may problema ka, huwag mong isang tabi. Sabi ni Momay at ang boses nito ay puno ng pag-aalala. Alam kong ayaw mo ng tulong pero minsan, kailangan mong tanggapin na tao ka rin. Tumingin si Lance ang diretso kay Momay. Hindi niya inaasahan ng ganitong reaksyon mula sa kanya. Ang dati niyang iniisip na magulo at madaldal na babae, ngayon ay narito. Nag-aalala para sa kanya sa paraang hindi pa niya nararanasan noon. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, isang bugso ng emosyon ang sumiklab sa kanya. Bago pa siya makapag-isip, hinila niya si Momay palapit at hinalikan ito. Nanlaki mga mata ni Momay. Nabigla sa ginawa ni Lance. Hindi niya alam kung paano magre-react. Ang puso niya ay kumakabog ng napakalakas at sa loob ng ilang segundo, hindi siya makagalaw. Pagkalipas ng ilang saglit, bumukas ang pinto ng opisina. Sir Lance, narito na po ang... Oh! Napatigil ang sekretarya, halatang nagulat sa nasaksihan. Bigla namang napabitaw si Lance at Momay sa isa't isa. Parehong namumulang mga mukha. Mabilis na tumayo si Momay at pinulot ang laundry bag at pilit na pinapakalma ang sarili. Pasensya na, bulala si Momay habang nagmamadaling lumabas ng opisina. Iniwan si Lance na tila wala pa ring ideya kung ano nangyayari. Habang nasa elevator si Momay, hinawakan niya ang dibdib niya. Ano to? Bakit parang mas naging magulo lahat? Tanong niya sa sarili. Samantala, naiwan si Lance sa opisina. Tulala. Hinawakan niya ang labi niya. Pilit na iniisip kung ano nagtulak sa kanya na gawin iyon. Sa isip niya, ano ba tong ginawa ko? Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi iyon isang pagkakamali.
Pagkatapos ng ilang minutong pagkatulala ni Lance, bumalik ang sekretarya sa kanyang opisina. Halatang naiilang sa eksena kanina. Tumikim ito upang kunin ang atensyon ni Lance. Sir, kailangan niyo po ba ng tubig? Mukhang medyo na-stress yata kayo. Alanganing sabi ng sekretarya habang inilalapag ang folder na dala niya. Napailing naman si Lance. Pilit na nililinis ang isip. Wala yun. Just leave the documents here. I'll review them later. Mahina niyang sagot. Pilit na bumabalik sa profesional na tono. Habang nag-iisa na ulit si Lance sa opisina, hindi niya maiwasang mag-isip tungkol kay Momay. Ano bang pumasok sa isip ko? Tanong niya sa sarili. Naaalala niya ang pag-aalala sa mukha ni Momay. Ang init ng kanyang palad nang hawakan siya nito at ang gulat sa mga mata niya nang hinalikan niya ito. Ngunit higit pa roon, naramdaman niya ang katotohanang matagal niya nang itinatanggi sa sarili na kahit gaano pa siya ka-busy o ka-stress, may kakaiba siyang nararamdaman tuwing kasama si Momay. Pero paano niya haharapin ito kung alam niyang may dinadala siyang problema na hindi niya kayang ibahagi kahit kanino? Hindi dapat maapektuhan ang trabaho ko ng ganito. Pero bakit parang hindi ko siya kayang alisin sa isip ko? Bulong niya sa sarili habang pinipisil ang sentido niya. Samantala, si Momay naman ay nakauwi na sa bahay. Ngunit hindi niya mapigilan ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Inilapag niya ang laundry bag sa sofa at napaupo. Iniisip ang nangyari sa opisina ni Lance. Hinalikan niya ako. Mahina niyang sabi sa sarili. Pilit na iniintindi ang mga nangyari. Ramdam niya ang init sa kanyang pisngi habang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang eksena. Bakit niya ginawa yan? Bakit parang hindi man lang ako tumutol? Sa loob niya, alam niyang hindi lamang ito bastang pagkakamali. Alam niya rin na sa 2 buwan na magkasama sila noon, unti-unti siyang nahulog kay Lance. Pero ngayon, mas naguguluhan siya. Biglang tumunog ang cellphone niya at napansin niyang tumatawag si Lance. Kinabahan siya. Hindi alam kung sasagutin ba ito o hindi. Ngunit sa huli, pinulot niya ang telepono at sinagot ang tawag. Hello? Mahina niyang sabi, pilit na pinapakalma ang boses. Momay? Boses ni Lance sa kabilang linya, mas mahina kesa sa karaniwan. Pasensya na kanina. Hindi ko sinasadya ang nangyari. Napakurap si Momay. Hindi alam kung paano tutugon. Hindi ko rin alam kung anong sasabihin ko, Lance. Ano bang nangyari sa'yo? Mukha kang pagod, parang hindi ka okay. Sandali namang natahimik si Lance bago sumagot. Stress lang siguro. Alam mo na, trabaho. Lance, hindi lang ito tungkol sa trabaho. Mariing sagot naman ni Momay. Kilala kita, may iba pa. Pero kung ayaw mo sabihin, hindi kita pipilitin. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Lance. Momay, may mga bagay na hindi ko pa kayang sabihin kahit kanino. Ayoko maging pabigat sa kahit kanino. Dumadaan naman lahat ng tao sa ganyan, Lance. Sagot ni Momay na mas malambing ang tono. Pero hindi ibig sabihin na kailangan mong tiisin na mag-isa. Narito lang ako kung kailangan mo. Hindi na sumagot si Lance. Sa halip narinig ni Momay ang isang mahinang pagtawa mula sa kanya. Ikaw talaga kahit kailan. Kahit naguguluhan ako parang napapakalma mo ako. Napangiti pa si Momay. Kahit hindi niya gustong aminin. Sana nga. Pero Lance, kung may gusto kang sabihin, huwag mong pigilan ang sarili mo. Kahit anong oras, andito lang ako. Salamat, Momay. Sagot naman ni Lance na mas seryoso ang tono. Pangako ko sa tamang panahon, sasabihin ko rin ang lahat. Pagkatapos ng tawag, parehong tahimik ang dalawa. Nag-iisip ng mga bagay na hindi pa nila kayang ipahayag sa isa't isa. Sa kabila ng gulo at sakit na dala ng sitwasyon, pareho nilang alam na ang nararamdaman nila ay higit pa sa anumang maitatanggi nilang pareho. Isang araw habang dumalaw si Momay sa opisina ni Lance upang magdala ng pagkain, napansin niyang tila mas matamlay ito kesa sa dati. Sa kalagitnaan ng kanilang usapan, aksidenteng nahulog mula sa mesa ang isang folder ng mga papeles. Agad naman itong pinulot ni Momay.
Ngunit hindi niya inaasahang mabubuksan iyon at masusulyapan ng laman. Medical results? Stage 2 cancer? Bulong niya sa sarili habang nagulat sa nabasa. Agad niyang isinara ang folder at ibinalik ito sa mesa. Pilit na pinapanatili ang kalmadong ekspresyon. Ayaw niyang mahalata ni Lance na may nalaman siya. Sa mga sumunod na araw, hindi na mapigilan ni Momay ang mag-alala. Kahit pa hindi sinabi ni Lance ang kanyang kondisyon, ramdam niyang hirap na itong itago. Halos araw-araw dumadalaw siya sa opisina o bahay nito. Dala ang paborito nitong pagkain o simpleng kwento para pasayahin siya. Lance, mukha ka ng zombie. Kailan ka ba huling natulog ng maayos? Tanong ni Momay, isang hapon habang sila'y kumakain sa opisina. Busy lang, maraming kailangang tapusin. Sagot ni Lance, pilit na ngumingiti. Ngunit alam ni Momay na hindi iyon ang totoo. Nag-iipon siya ng lakas ng loob at isang araw sa kalagitnaan ng kanilang usapan, nagdesisyon siyang buksan ang totoong dahilan ng kanyang pag-aalala. Lance, mahinang sabi ni Momay habang nakatitig sa kanya. Alam ko may itinatago ka sa akin. Napakunot ang noon ni Lance, halatang nagulat. Anong ibig mong sabihin? Hinawakan ni Momay ang kamay nito. Marahan ngunit may kasiguraduhan. Nakita ko yung medical results mo ng isang araw. Hindi ko sinasadya. Pero hindi ko rin kaya magpanggap na wala akong nalalaman. Nanlaki pa ang mga mata ni Lance. Halatang nagulat at bahagyang nainis. Momay, wala kang karapatang pakialaman yun. Hindi naman natinag si Momay. Wala naman akong intensyong makialam. Pero Lance, hindi mo rin pwedeng bali-baliin to. Alam kong ayaw mong maging pabigat. Pero hindi mo naman kailangang tiisin to ng mag-isa. Napayuko pa si Lance. Pilit na nilalabanan ang emosyon na gustong lumabas. Kaya ko to. Hindi ko kailangan sabihin sa kahit kanino. Ayoko mag-alala pa ang ibang tao. Lalo na ikaw. Lance, hindi ka Superman. Sagot ni Momay at ang boses niya ay puno ng awa at malasakit. Hindi masamang humingi ng tulong. Kung hindi mo gagawin para sa sarili mo, gawin mo naman para lang sa mga taong nagmamalasakit sa'yo. Tumahimik pa si Lance, tila ninanam namang sinabi ni Momay. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may taong tunay na nag-aalala sa kanya, hindi dahil sa responsibilidad kundi dahil sa malasakit. Momay, hindi ko alam kung paano magsisimula. Mahina niyang sabi. Kaya nga narito ako, diba? Sagot ni Momay, isang mapagkakatiwalaang ngiti naman ang ibinigay niya kay Lance. Hindi mo kailangang pagdaanan ng mag-isa. Maghahanap tayo ng doktor, magpapagamot ka, hindi pa huli ang lahat. Matagal bago tumango sa Lance. Ngunit sa wakas, napapayag siya ni Momay. Sa mga sumunod na linggo, tinulungan ni Momay si Lance sa proseso ng pagpapagamot. Siya ang nag-schedule ng mga appointments, sumama sa mga konsultasyon at siniguradong hindi ito mawawala ng lakas ng loob. Minsan nakakainis ka rin, alam mo ba? Biro ni Lance habang nasa waiting area ng clinic. Bakit naman? Tanong pa ni Momay, kunwaring nasaktan. Dahil pakiramdam ko binuburay mo ang dahilan ko para tumigil. Hindi mo kasi ako hinahayaang sumuko. Sagot ni Lance na may bahagyang ngiti sa labi. Ganun talaga, kung walang bubuntot sa'yo, malamang sumuko ka na nga. Sagot pa ni Momay sabay abot ng isang maliit na chocolate bar na bitbit niya. Sa mga panahong yon, hindi lamang lumalakas si Lance sa tulong ng gamot. Mas lalo pa siyang humuhugot ng lakas mula kay Momay na patuloy na nanatili sa tabi niya sa kabila ng lahat ng pagsubok. Sa bawat araw na magkasama sila, mas lalong nagiging malinaw pa para kay Lance na hindi lang siya bastang kasama, may taong tunay na nagmamahal sa kanya. Sa mga sumunod na buwan, mas lalong naging malapit sina Momay at Lance. Sa kabila ng mabigat na pinagdaraanan ni Lance, ang presensya ni Momay ang tila nagiging liwanag sa gitna ng kanyang dilim. Isang gabi matapos ang ikalawang round ng chemotherapy ni Lance, nagpa siya si Momay na dalhan siya ng hapunan. Dumaan siya sa paboritong restaurant na Lance at nagdala ng mainit na pagkain sa bahay nito. Pagbukas ng pinto,
Napansin ni Momay ang lungkot sa mukha ni Lance. Nakaupo ito sa sofa. Hawak ang isang frame ng larawan ng kanyang lola. Lance, mahinang tawag ni Momay. Inilapag ang dala niyang pagkain sa mesa. Okay ka lang ba? Napatingin si Lance sa kanya at pilit na ngumiti. Ngunit halata ang bigat sa kanyang mga mata. Naaalala ko lang si Lola. She was my strength growing up. Lagi niyang sinasabi sa akin na kahit anong mangyari, kailangan kong manatiling patatag. Lumapit naman si Momay at umupo sa tabi niya. Baka nga kung nandito lang siya ngayon, gusto niyang malaman mo na proud siya sa'yo. Kasi kahit nahihirapan ka, lumalaban ka pa rin. Napatingin pa si Lance kay Momay. Kitang-kita sa mga mata niya ang pasasalamat. Hindi ko alam kung paano ko nagagawang lumaban. Siguro dahil nandito ka. Napatigil pa si Momay at hindi inaasahan ang sinabing yon. Ramdam niya tuloy ang init sa kanyang pisngi habang pilit na iniiwas ang tingin. Hindi naman ako gumagawa ng kahit ano. Gusto ko lang siguraduhin hindi ka sumuko. Hinawakan naman ni Lance ang kamay ni Momay. Dahilan para mapatingin siya rito. Momay, hindi mo lang alam kung gaano kalaking nagagawa mo para sa akin. Ikaw ang dahilan kung bakit nananatili ako matatag. Hindi alam ni Momay ang sasabihin. Para siyang nabingi sa bigat ng emosyon sa tinig ni Lance. Sa kabila ng lahat, nararamdaman niyang ang tindi ng pagmamahal nito sa isang bagay na matagal niya nang pilit iniiwasan sa sarili niyang damdamin. Lance, mahinang sabi ni Momay, pilit na hinahanap ang tamang salita. Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, biglang tumunog ang phone ni Lance. Tumawag ang doktor upang ipaalam ang resulta ng pinakahuling check-up nito. Matapos ang ilang saglit na pag-uusap, ibinaba ni Lance ang telepono. Baka sa kanyang mukha ang bahagyang ginhawa. Anong sabi ng doktor? Tanong ni Momay halatang kinakabahan. Nagre-respond raw ang katawan ko sa treatment. Sagot naman ni Lance. Isang maliit na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. May pag-asa, Momay. Hindi na napigilan ni Momay ang sariling yakapin si Lance. See, I told you, kaya mo yan. Basta lumaban ka lang. Habang nakayakap si Momay, napangiti naman si Lance. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. May kasama siyang handang sumuporta sa kanya sa bawat hakbang ng laban. Sa mga sumunod na araw, mas lalong naging maalaga si Momay kay Lance. Sinigurado niyang kumakain ito ng tama, nagpapahinga at hindi masyadong nag-overwork. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo nilang nararamdaman ang kahalagahan ng isa't isa. Isang gabi habang nakaupo sila sa balkonahe ng bahay ni Lance, sabay nilang pinagmasdan ang mga bituin. Alam mo, Lance, sabi ni Momay, hawak ang tasa ng tsaa. Kung may natutunan ako sa lahat ng to, iyon ay ang halaga ng pagiging matatag kahit may pinagdadaanan. Napatingin pa si Lance sa kanya, may ngiti naman sa kanyang labi. At ako naman ang natutunan kong minsan, kailangan nating tanggapin ang tulong ng iba. Lalo na kung taong yun ay mahalaga sa'yo. Napalingon si Momay, bahagyang nagulat sa sinabi ni Lance. Ngunit bago pa siya makasagot, marahan siyang hinawakan ni Lance sa kamay. Momay, salamat ah. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Isang maliit naman ng ngiti ang sumilay sa labi ni Momay. Nandito lang ako, Lance, hindi kita iiwan. Sa gabing yon, sa ilalim ng kalangitan, tahimik ngunit puno ng pag-asa ang kanilang sandali. Sa kabila ng sakit at hirap, nahanap nila ang lakas sa isa't isa, ang pagmamahal na mas matibay pa kaysa sa anumang hamon ng kanilang kinakaharap. 3 taon ang lumipas mula nang maganap ang lahat ng yon. Si Lance ay gumaling na mula sa kanyang sakit. Ngunit hindi niya na naaalala ang mga nakaraang taon ng kanyang buhay. Isang epekto ng mga gamot na iniinom niya para gamutin ang kanyang cancer ay ang pagkawala ng kanyang alaala. Araw-araw, si Momay ay patuloy na dumadalaw sa kanya. Walang sawa, walang pag-aalinlangan, at walang kabiguan.
Hindi alintana na hindi siya matandaan ni Lance. Ang mahalaga sa kanya ay ang patuloy na maging bahagi ng buhay ni Lance. Ang patuloy na magbigay ng pagmamahal at suporta, tulad ng ginawa niya noong magkasama pa sila. Lance, nagdala ako ng lunch mo. Sino ka ba? Bakit mo ba ako pinipilit na pakainin? Papansin ka ba? Carla, palabasin mo nga ito. Sir, si Ma'am Momay po yan. Anong gagawin ko? Mukha ba ako may pakialam sa babaeng yan? Bakit, anak ba yan ng bilyonaryo? Lumabas muna si Momay. Mga ilang oras ay nagpalamig at bumalik din sa kwarto. Nasa kwarto si Lance, nakahiga sa hospital bed at tila hindi maipinta ang mukha. Kapapaliwanag lang ng doktor na gumaling na siya, ngunit nagkaroon ito ng memory loss dahil sa matinding epekto ng kanyang paggamot. Si Momay naman, na naroon mula pa noong isinugod si Lance, ay pilit na nagpipigil ng luha habang sinusubukan siyang kausapin. Lance, simula ni Momay. Nakatingin sa kanya ng puno ng pag-aalala. Ako to, si Momay. Naaalala mo na ba ako? Tumingin naman si Lance sa kanya. Halatang walang bakas ng pagkakakilala. Sino ka? At anong ginagawa mo dito? Malamig yung tanong, kasabay ng matalim na tingin. Si Momay po ako, sagot nito. Pilit nang umiti kahit ramdam ang kirot sa boses na Lance. Yung nag-aalaga sa'yo, yung fiancé mo. Napangisi si Lance at puno ng pag-aalangan. Fiancé? Ikaw? Ano bang pinagsasasabi mo? Huwag kang magbiro ng ganyan sa akin. Hindi ako nagbibiro, Lance. Mabilis na sagot naman ni Momay. Ako yung lagi mong kasama. Ako yung nag-aalaga sa'yo. Yung mahal mo. Napailing pa si Lance. Tumitig ng diretso sa kanya. Mahal kita? Tumingin ka nga sa salamin, babae. Sa estado ko? Sa posisyon ko? Sa itsura mong yan? Hindi ko magagawa yun. Para bang tinamaan ng malaking bato si Momay sa sinabi niya. Nananatili namang nakatayo si Momay at pilit na nilulunok ang sakit. Pero hindi siya sumuko. Lance, bulong niya, nanginginig ang boses. Hindi ka naman ganyan dati ah. Mahal mo ko. Alam kong hindi mo maaalala ngayon. Pero totoo yung nararamdaman mo para sa akin. Napailing pa si Lance. Tila nawawala na ng pasensya. Bakit ba ang kulit mo? Isa ka lang naman labandera, hindi ba? Labandera. Anong karapatan mong pumasok dito at magsabi ng mga ganyang kasinungalingan? Wala akong pakialam sa'yo. Parang gumuho tuloy ang mundo ni Momay. Ang taong iningatan niya, ang taong binigyan niya ng lahat, ngayon ay nilalait siya, tinatratang parang walang halaga. Subalit, kahit ganon ang pagtrato sa kanya, nananatili siya sa lugar. Lance, sagot ni Momay habang tumutulo ng luha. Oo, labandera lang ako. Pero yun ang dahilan kung bakit tayo nagkakilala. Nagkita tayo dahil sa simpleng trabaho ko. Hindi mo ba nararamdaman kahit kaunting koneksyon man lang? Kahit kaunting awa? Walang sagot sa Lance. Tumalikod siya at halatang ayaw nang makipag-usap. Si Momay naman sa kabila ng sakit ay nagpa siya ng umalis. Pero bago siya lumabas ng kwarto, huminto siya, tumingin muli kay Lance. Huwag ka mag-alala, Lance. Hindi kita pipilitin. Pero tandaan mo kahit anong mangyari, kahit masaktan mo ako, hindi kita iiwan. Nandito lang ako para sa'yo. Kahit na hindi mo pa ako maalala. Pagkatapos noon, umalis na si Momay. Tahimik na umiyak habang nilalabanan ng sakit. Samantalang si Lance naiwan naman sa kwarto. Pilit na iniintindi ang hindi maipaliwanag na bigat sa kanyang dibdib. Si Momay, bagamat nakakaranas ng sakit at pagdududa sa kanyang sarili, ay hindi tinigilan si Lance. Araw-araw siyang dumalaw sa opisina nito, sa kanyang bahay at sa mga lugar na madalas nilang pinupuntahan ng magkasama. Palaging may mga ngiti, may kasamang pangako na hindi siya aalis. Hindi siya mawawala sa buhay ni Lance. Kahit hindi na siya nito maalala.
Ang ginagawa ni Momay ay isang pagpapakita ng tunay na pagmamahal ang hindi magbibitiw kahit na wala nang natitirang alaala sa kanilang nakaraan. Si Lance, bagamat hindi matandaan ang mga nangyari, ay palaging nakakaramdam ng isang kakaibang koneksyon kay Momay. Sa bawat pagbisita nito, sa bawat tawa at kwento na ibinabahagi, nararamdaman niyang may isang hindi maipaliwanag na pagkalinga at pagmamahal na ipinaparamdam sa kanya si Momay. Mayroong pakiramdam na ang tao na ito ay mahalaga sa kanya, kahit na wala siyang malay sa kung paanong nagsimula ang lahat. Isang araw habang nagtatrabaho siya sa kanyang opisina, napansin ni Lance na may isang dokumentong nahulog sa sahig. Nang kunin ito, nakita niyang may papel na naglalaman ng isang detalye na hindi niya inaasahan. Isang diagnosis na hindi niya naaalala. Nasa dokumento ang mga ilang pahina tungkol sa kanyang sakit at doon niya natuklasan na ito pala ay may naging epekto sa kanyang alaala. Sa mga sumunod na linggo, nagpatuloy ang pagbisita ni Momay. Sa kabila ng patuloy na paglaban ni Lance sa kanyang kondisyon, hindi niya kayang iwasan ang nararamdamang pasakit na dulot ng amnesia. Ngunit, ang patuloy na pag-aalaga ni Momay ay nagsilbing lakas para kay Lance. Kahit pa man hindi siya matandaan nito. Isang araw, habang nagkikita sila sa opisina, nagkaroon si Lance ng ideya na nais niyang iparating kay Momay. Tumayo siya at tumingin kay Carla, ang kanyang secretary, at sa isang malakas na tinig, iniutos niya. Carla, bumili ka ng pinakamahal na diamond ring na makikita mo. I will propose to this lady. Nagulat si Carla. Nagdadalawang isip kung tama ba ang kanyang narinig. Isang alalahanin ang pumasok sa kanyang isipan. Si Lance na may amnesia ay nais mag-propose kay Momay na hindi pa rin niya lubos na naaalala. Ngunit nakita niya ang matinding determinasyon sa mga mata ni Lance. Kahit hindi pa niya buo ang kanyang alaala, may isang bagay sa puso ni Lance na nagsasabing tama ang kanyang desisyon. Si Carla ay mabilis naman na tumalima sa utos. Yes sir, I'll make sure she gets the best one. Nang umalis si Carla, si Lance ay tumingin kay Momay. At sa kanyang mga mata, nakita ni Momay ang isang malalim na damdamin. Isang damdamin ng pangako, ng muling pagkakataon at ng pagmamahal na tumagal kahit sa kabila ng lahat ng paghihirap. Momay, sabi ni Lance at ang tinig niya ay puno ng pag-iisip. Gusto ko sanang iparating sa'yo na hindi ko na kailangang alalahanin lahat ng mga detalye. Wala man akong alaala. Hindi ibig sabihin na wala akong nararamdaman para sa'yo. Gusto ko sanang bumuo ulit ng mga alaala. Kasama ka. Hindi pa rin makapaniwala si Momay at ang puso niya ay sumabog sa saya. Lance, ano ibig mong sabihin? Ang tanong niya, hindi mapigilang magbuntong hininga. Tiningnan si Lance na parang hindi pa rin makapaniwala sa mga salitang naririnig. Si Lance ay huminga naman ng malalim at tinanggal ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Pagbukas niya, nanginginig ang pinakamagandang diamond ring na nakita ni Momay. Ang mga mata ni Momay ay napuno ng luha. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari. Hindi siya makapaniwala na si Lance, sa kabila ng lahat nangyari, ay handang mag-commit muli at bumuo ng mga alaala. Momay, sabi ni Lance. Ang tinig niya ay puno ng hirap at saya. Will you marry me? Will you continue to stand by me even when I don't remember everything? Hindi pa rin makapagsalita si Momay. Ang mga mata niya ay puno ng luha at saya. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niyang hindi niya na kailangan pang maghintay pa. Tumango siya at ang sagot niya ay nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Yes, Lance, I will. At sa mga salitang yon, si Lance at Momay ay muling nagtagpo. Hindi lamang sa kanilang mga katawan kundi pati na rin sa kanilang mga puso. Ang sakit ng nakaraan at ang mga pagkatalo, ang mga pag-aalinlangan ay napawi sa pagnanais sa magsimula ulit magkasama. Nagsusumpaan ng pagmamahal na walang hanggan.
At sa huling pagkakataon, hindi na muling bibitawan ni Momay si Lance. Siya na ang magiging kasama ni Lance sa bawat hakbang, sa bawat alaala, anumang mangyari. Wala mang naging malinaw na label, ligawan o kahit formal na usapan sa pagitan ni Lance at Momay, tila hindi na iyan mahalaga. Ang bawat araw na magkasama sila, ang bawat pag-aalaga at pagsuporta, ang bawat ngiti at tingin, lahat ng ito ay sapat na magsalita para sa kanila. Sa kabila ng kawalan ng mga salita nagsasabing tayo o ako'y iyo, alam nila sa kanilang mga puso kung anong nararamdaman nila para sa isa't isa. Si Momay sa lahat ng kanyang ginawa ay hindi naghintay ng formalidad. Hindi niya inaasahan ng anumang kapalit sa kanyang pag-aalaga kay Lance. Ang kanyang pagmamahal ay likas at bukal sa puso. Walang hinihinging kahit ano, kundi ang makitang lumalaban si Lance sa kabila ng kanyang mga pagsubok. Sa kabila ng kawalan ng katiyakan sa kanilang relasyon, nananatili siya sa tabi nito. Dahil para sa kanya, sapat na ang makasama si Lance at masiguro na siya'y maayos. Si Lance naman kahit pa nawala na ng alaala ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na koneksyon kay Momay. Sa bawat pagdalaw ni Momay nararamdaman niyang siya'y mahalaga. Hindi man niya maalala ang mga nakaraang alaala nila, ramdam niya na siya'y ligtas at komportable tuwing kasama si Momay. Walang formal na ligawan o deklarasyon ng pagmamahal. Ngunit ang bawat galaw ni Momay, ang bawat malasakit nito, ay tila nagsasabi ng ikaw ang mahalaga sa akin. Isang gabi habang magkasama sila nakaupo sa tabi ng bintana ng resort ni Lance, tumingin siya kay Momay at tahimik na bumulong. Alam mo, hindi ko malang maalala ang lahat. Pero may isang bagay akong sigurado. Ikaw ang nag-iisang tao na laging nandito para sa akin. Ngumiti si Momay. Pilit na itinatago ang kilig at saya sa kanyang puso. At lagi ako nandito, kahit pa hindi mo ako maalala, kahit pa wala kang sasabihin. Para sa akin, sapat nang makita kang masaya at maayos. Walang kailangang salita pa. Ang gabi ay tahimik, ngunit puno ng damdamin. Sa kanilang mga puso, alam nilang pareho kung kanina sila. Hindi nila kailangang gawing komplikado ang kanilang relasyon. Ang mahalaga ay ang koneksyon na meron sila. Isang koneksyon na kahit amnesia, kahit distansya, ay hindi kayang sirain. Wala mang label, wala mang malinaw na usapan, pero sa mga kilos, sa mga titig, at sa mga simpleng paraan ng pag-aalaga, naging malinaw ang kanilang nararamdaman para sa isa't isa. Sa huli, ang pag-ibig nila ay walang pangangailangan ng salita, sapagkat ito ay nararamdaman, buo, matapat, at totoo. Buhay may asawa. Dahil sa tuloy-tuloy na pagaling na Lance, unti-unti siyang pumalik sa kanyang dating buhay. Ang pamamahala sa kanilang kumpanya bilang CEO, bagamat mas mahigpit ang kanyang kalendaryo ngayon dahil sa mga nakabinbing proyekto at meetings, hindi niya nakalimutang alagaan ang kanyang sarili. Salamat sa walang sawang pag-aalaga at suporta ni Momay. Isang umaga sa isang importanteng general meeting sa opisina, nakasuot si Lance ng kanyang formal na suit. Tahimik ang lahat ng empleyado habang hinihintay ang kanyang pagpasok. Si Carla, ang kanyang ever-reliable secretary, ay nasa tabi niya. May hawak na isang dokumento. Ngunit sa pagkakataong to, hindi lamang tungkol sa negosyo ang dahilan ng pagtitipon. Tumayo si Lance sa harap at seryoso ang kanyang ekspresyon habang nakatingin sa kanyang mga empleyado. Good morning, everyone. Panimula niya. As we all know, it's been a challenging few years for me, not just personally but also professionally. Despite everything, I am grateful for the support and trust you have given me. But today, I want to share something personal, something that kept me strong during my darkest times. Nagulat ang lahat nang biglang tumayo si Carla at lumabas mula sa conference room. Ilang segundo ang lumipas at bumalik siya kasama si Momay na tila hindi naman handa sa eksena. Suot ni Momay ang kanyang simpleng bestida. Halatang nagulat pa siya sa pag-anyaya ni Carla.
Si Lance ay ngumiti at tinuro si Momay. Everyone, I want to introduce someone who's very special to me. This is Momay, my fiancé. Nagpalakpakan ng buong opisina. Halatang nagulat at natuwa sa anunsyo ni Lance. Si Momay naman ay nananatiling nakatayo. Halos hindi makapaniwala sa nangyayari. Lumapit si Lance sa kanya. Hinawakan ang kanyang kamay at humarap muli sa kanyang mga empleyado. She has been my greatest source of strength. Patuloy pa ni Lance. During the times I was lost and broken, she stayed. She never left my side. And now, I want everyone to know that this incredible woman is not just a part of my life. She is my life. Hindi na napigilan ni Momay ang mga luha niya. Lance! Bulong niya. Hindi mo naman kailangan gawin to. Ngumiti si Lance. Pinahid ang mga luha ni Momay at bumulong pabalik. Gusto kong malaman ng lahat kung gaano katang kamahal. Ang buong opisina ay napuno ng saya at kilig, habang si Lance naman ay nagpakumbaba sa harap ng lahat. Nagpapasalamat sa pagmamahal at suporta na nahanap niya kay Momay. Sa araw na iyon, naging opisyal ang kanilang kwento, hindi lamang sa kanilang mga puso, kundi pati na rin sa mundo. Dumating na ang araw ng kasal ni Lance at Momay, ang araw na matagal nang hinihintay ng kanilang mga puso. Ang paligid ay puno ng kasiyahan at saya, habang ang ingranding hardin na napili nilang venue ay napuno ng makulay na bulaklak at mahangin na tanawin. Ang araw ay sumikat ng maliwanag, tila sinasalamin ang bagong simula ng kanilang buhay, magkasama. Sa loob ng bridal suite, kinakabahan si Momay habang inaayos ang kanyang buhok at make-up. Suot niya ang isang eleganteng puting gown na tila gawa para sa isang prinsesa. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng emosyon habang iniisip ang lahat ng pinagdaanan nila ni Lance. Mula sa pagiging magkaibang tao, sa hindi inaasahang pagkakalapit, hanggang sa pagmamahalang tumibay kahit walang malinaw na simula. Momay! Tawag ng kanyang matalik na kaibigan na si Carla, na isa rin sa mga bridesmaid. Ready ka na ba? Tingin ko, kanina pa excited sila sa makita ka. Ngumiti naman si Momay kahit nanginginig pa ang kanyang mga kamay. Carla, hindi ko alam kung anong ginawa ko para magustuhan ako ng isang katulad na Lance. Pero alam kong sigurado akong mahal ko siya. Sana kayanan ko lahat ng hinaharap namin. Hoy, Momay! Biro ni Carla. Ikaw pa ba? Ikaw na ngang tumayo para sa kanya nung wala siyang maalala. Kaya wala nang duda. Kayang-kaya mong lampasan lahat ng to. Kasama siya. Kaya ngayon, labas ka na't ipakita mo kay Lance kung gaano ka kaganda. Sa kabilang banda naman, si Lance ay nakatayo na sa harap ng altar. Suot ang kanyang itim na tuxedo, puno ng emosyon ang kanyang mukha habang nakatingin sa aisle. Ang mga kaibigan at pamilya niya ay naghihintay rin nang may saya sa kanilang mga mukha. Ngunit si Lance, tila walang ibang nakikita kundi ang babaeng mahal niya. Nang tumugtog na ang bridal march, tumahimik na ang lahat. Tumayo si Momay sa dulo ng aisle at tila huminto ang mundo na Lance. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang pinapanood ang bawat takbang ni Momay papalapit sa kanya. Habang naglalakad si Momay, pinipilit niyang huwag umiyak. Ngunit sa bawat tingin ni Lance, nararamdaman niya ang lahat ng pagmamahal na binuo nila. Nang magkatapat na sila sa altar, binigyan siya ni Lance ng isang malambing na ngiti. Momay, bulong ni Lance habang hawak ang kamay niya. Hindi ko man maalala ang lahat ng alaala natin. Pero sa araw na ito, alam ko magsisimula ulit tayo. Mas malakas, mas matatag, at mas masaya. Huminga naman ng malalim si Momay. Tumingin sa mga mata ni Lance at sinabing, Lance, hindi na mahalaga ang nakaraan. Ang mahalaga ay ang ngayon at ang hinaharap natin. Mahal kita, Lance. At sa araw na ito, pinapangako kong hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Ang seremonya ay puno ng emosyon.
habang binibigkas nila ang kanilang mga sumpaan nang matapos ang palitan ng singsing at ang tradisyonal na "You may now kiss the bride." Dahang-dahang hinalikan ni Lance si Momay. Ang buong paligid ay napuno ng palakpakan at saya habang ang mag-asawa ay opisyal nang nagsimula ng kanilang bagong yugto. Sa reception, ang kasiyahan ay nagpatuloy. Ang mga tao ay nagkakasayahan habang sina Lance at Momay ay sumayaw sa kanilang unang sayaw bilang mag-asawa. Ang kanta ay tumugtog ng banayad at sa gitna ng lahat sila lamang ang nasa mundo ng isa't isa. "Thank you, Momay." Bulong na Lance habang magkayakap sila sa gitna ng dance floor. "Thank you for staying, for loving me, and for giving me another chance to love you back." Ngumiti si Momay habang lumuluha ng kasiyahan. "Thank you, Lance, sa lahat ng pinagdaanan natin. Napatunayan kong ikaw ang tahanan ko." At sa gabing yon, habang sumasayaw sila sa ilalim ng liwanag ng mga bituin, alam nila ang kwento nila ay hindi pa nagtatapos. Bagkus ay nagsisimula pa lamang ito, isang kwentong puno ng pagmamahal, pag-asa at pangakong hindi na muling bibitawan ang isa't isa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!